Sawang-sawa na si Romel makipagplastikan sa mga taong nakakasalamuha niya. Ilang beses na siyang kumakaway sa mga yon. Ngumingiti kahit ayaw niya. Kung minsan pa nga ay nakikipagyakapan pa siya. Sila magkakapatid kasi ang nagiging front sa kandidatura ng kanilang ama na si Pascual. Kasakasama sila sa kahit saang mang lugar na pupuntahan ng matandang lalaki. Hindi naman sa ayaw ni Romel sa mga tao. Hindi dahil ayaw niyang makipagplastikan ay nandidiri na siya sa mga yon. Ang dahilan, hindi niya kayang magpanggap na mabuting tao ang kanyang ama. Pero ang totoo ay hindi naman talaga. Nahihirapan siyang magpanggap sa sinserong suporta na binibigay sa kanila ng mga tao. Nakokonsensya siya, pero wala siyang magawa. Kabilin-bilinan sa kanila ni ex-Mayor Pascual na lahat ng pakikisama sa mga tao ay dapat gawin nila. My God! These people is so annoying na. Nakakainis. Hawak ng hawak sa akin. Uy, inaan mo nga boses mo. Kapag narinig ka ng mga tao dyan, baka mamaya isipin nila, hindi tayo totoo sa kanila. So what? Alam naman natin ginagawa lang naman natin to for the sake of image ni Dad. Mag-isip ka nga. Nangangandidato tayo kaya dapat bumuo tayo ng magandang imahe sa kanila. Palibhasa, wala kang alam sa politics. Puro ka kasi paganda. Eh di saksak mo na lang sa baga mo yung knowledge mo sa politics. Ikaw na magaling, favorite son. Pwede ba? Manahimik nga kayo. Mamaya na kayo mag-away pag-uwi. Don't tell me gusto mo na rin yung pagpapanggap na ito. Pinagsasabi mo. Ayaw ko lang na nakikisabay pa kayo sa mga ingay ng mga tao. Nakakairita. Nanahimik na lang ang babaeng si Rihanna at ang lalaking si Inigo. Pinagpatuloy na lamang nila ang pagkaway habang nakasakay sila sa truck na dinisenyohan pa ng maraming bulaklak. Kilalang kilala ang tatay nila sa kanilang probinsya na sa katunayan si Mayor Pascual ang dating mayor sa kanila. Pero nang may makatapat itong magaling na abogado, natanggal siya sa posisyon at napalitan. At yun ay ang matandang babae na si Mayor Lita, ang kasalukuyang nagpapatakbo ng kanilang probinsya. Magaling at matalino rin ang mayor na yon, kaya naman madali nitong nakuha ang kiliti ng masa. Bagay na naging problema naman ni Mayor Pascual. Batid ni Romel na mahihirapan ang kanyang ama na makabalik sa posisyon mula kasi nang maalis ito sa pwesto, lumabas na ang ibang isyu ng kanilang ama. Mabuti na nga lang, magagaling ang kanilang mga abogado. Kaya kahit na papaano, nagagawang ilihis ng mga ito ang isyu. Makalipas lang ang maghapong pangangandidato, nakauwi na rin sila sa kanilang asyenda. Pagbaba nila ng truck, agad naman silang nilapitan ng kanilang ama. Thank you so much, my children. Ang laki talaga ng naitutulong nyo sa kandidatura ko. Hindi ako nagkamali na isinasama ko kayo. Look, masayang-masaya mga tao na nakikita nila tayo magkakasama. Ang iniisip nila, masayang pamilya tayo, which is true naman. Kaya maraming salamat sa inyong suporta, mga anak. Masayang pamilya? I doubt. Rihanna, maayos ka nga. Maglolokohan na naman ba tayo? We're just doing it para sa eleksyon. Pero after this drama, wala na rin naman ang bonding together na ito. Right, Dad? Look, Rihanna, pwede naman nating ituloy ang bonding na ganito kahit wala ng eleksyon. If manalo ka. Pero what if matalo ka? Malamang sa malamang, walang ganitong bonding. Baka nga magalit ka pa sa amin eh. Rihanna, watch your words. Give some respect naman. He's still our father. Kahit nagalit ka pa sa kanya. I just don't believe na mula nang mawala si Mami, parang naging instrument mo na lang ang mga anak mo sa mga pansarili mong interes. How disgusting! Naglakad na lamang ang babaeng si Rihanna papasok ng kanilang mansyon. Napabuntong hininga na lamang si Mayor Pascual. Kausapin ko na lang siya, Dad. Naiwan si Romel at Mayor Pascual sa kanilang bakuran. Hindi alam ni Romel ang kanyang sasabihin. Wala rin naman kasi siyang dahilan para hindi sang-ayunan ng mga sinabi ng dalaga. Dahil ang totoo, pagdating sa pagkontra sa mga ginagawa ng kanilang ama, sila rin naman ni Rihanna ang nakakaintindihan.
Si Inigo lang talaga ang hindi niya mahikayat na maging katulad ng pananaw nila. Baka ikaw, ayaw mo na rin ng mga ginagawa natin, ha? Ginagawa ko mga gusto mong mangyari pa. Kasi kung anong mahalaga sa'yo, mahalaga sa akin. Good to hear that, son. Maraming salamat. Pero meron lang sana akong isang pakiusap. Ano yon? Sige, sabihin mo. Kung ayos lang pa, wag na nating isama si Rihanna sa pangangandidato mo. Give her some space para magawa niya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. Hindi kami pareho. Kung ako, kaya kong tisin lahat ng pinag-aagawa mo, siya hindi. Huwag sana nating kalimutan na siya ang pinakanasaktan na mawala si Mama. Sandaling yumuko si Romel at saka naglakad na rin papasok ng mansyon. Naiwang nakatayo si Mayor Pascual. Para bang isang malaking sampal ang mga sinabi ni Romel. Samantala, narinig ni Romel na nagsisigawan si Rihanna at Inigo sa kwarto ng dalaga. Agad namang siyang lumapit doon para umawat. Uy, tumigil na nga kayo. Dinig na dinig kayo sa baba. Di na kayo nahiya sa mga kasambahay. Ito kasi paboritong anak na feeling all-knowing eh. Palibasa, ang alam lang sa buhay ang politika. Lakas mo makasabi sa akin na walang silbi, ikaw nga hindi ka marunong magluto eh. Bakit ako magluluto may kasambahay naman? Kaya nga nag-hire ng katulong para pagsilbihan tayo, di ba? Nag-iisip ka ba? Basic life skills ang pagluluto. Diyos ko naman, Inigo. Inaasa mo lahat sa mga kasambahay? Paano kung dumating ang puntong naghirap na tayo? Paano kakakain? Magpapaluto ka sa hindi mo kakilala? Nakakadiri ang takbo ng utak mo? Anong sinabi mo? O bakit? Masakit ba marinig na ma-realize na sa ating dalawa, ikaw itong walang kayang gawin kundi ang maging sunod-sunuran sa gusto ng tatay natin? Itigil mo yung bibig mo ha. Malapit na ako mapuno sa'yo. Eto, di mapikon ka. Ano naman ngayon? Mananakit ka? Di go! Ano ha? Akmang sasampalin na sana ni Inigo ang dalaga nang hawakan ni Romel ang kamay ni Inigo. Maras itong hinawi ni Romel para mapigilan ang gagawin nito. Hoy, Inigo! Hindi ikaw yan ha. Hindi tayo nananakit ng babae. Isa ka pa eh. Kaya nagkakaganyan ng utak ng babae niya kasi lagi mong kinakampihan. Kasi siya yung tama. Paano mo masasabing mali ako? Sige nga, tell me. Kasi ang irasyonal ng mindset mo. Look, Inigo, hindi lahat ng mga bagay na gusto niyong gawin ni Dad ay applicable sa ibang tao. Kaya please lang, Inigo. Minsan, lawakan mo pang pangunawa mo. Bakit ba pinipilit niyo si Rihanna na intindihin ng politika? Pagpapaganda ang gustong gawin yan dahil makeup artist yan. Kung ikaw ba magaling magpinta tapos gusto kitang magsumayaw, matutuwa ka ba? Ang sabihin nyo, wala lang talaga kayong malasakit kay Dad. Pwede ba, Inigo? Kung wala ka masabing maganda, lumabas ka na lang ng kwartong to. Hayaan mo na siya magpahinga. Tapos may karapatan pa kayong questionin kung bakit akong paborito? Malamang, ako lang naman ang nakakaintindi sa kanya eh. At ikaw lang naman ang kumukusinti sa mga illegal niyang gawain, right? Rihanna, tama na ah. Hindi naman ito matatapos kung magbabatuhan kayo ng mga salitang ganyan eh. Sige na, magbati na kayo. Magbati? In your dreams! Lumabas ng silid ang lalaking si Inigo. Napabuntong hininga na lamang si Romel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para lang magkaayos ang dalawa. Hirap na siyang maging panganay sa dalawang kapatid niyang mula pagkabata, hindi na talaga magkasundo. Mga ilang sandali lang, naiyak na lamang si Rihanna habang hawak ang larawan ng kanilang ina. Namatay ang nanay nila dahil sa pananambang noong nakaraang taon. Kaya mula noon, mas lalong sumama ang loob ng dalaga sa kanilang ama. Sinisisi nito si Mayor Pascual sa lahat ng nangyari. Dahil kung hindi lang sana pinaalis ni Mayor Pascual ang mga magsasaka sa sariling lupain na mga yon, buhay pa sana ang kanilang ina. Makalipas ang ilang minuto, ay tumahan na rin naman ang dalaga. Naintindihan naman ni Romel ang kanyang kapatid. Sa kanilang tatlo kasi, si Rihanna ang pinakamalapit sa nanay nila. Kaya naman nang mawala yon, parang gumuho ang mundo ng babae. Ayusin mo na sarili mo, Rihanna. Ako nang bahala makiusap kay Dad na huwag ka nang isama sa mga lakad namin. Paano ikaw? Huwag mo ko intindihin. Titisin ko lang to hanggang sa matapos ang eleksyon.
Wala na rin naman itong mga ganitong pakulo eh. Salamat kuya, Salamat saan? kasi kinakampihan mo ko. Sus, hindi kita kinakampihan no. Doon lang ako sa tama. Gaya ng sinasabi lagi sa atin ni Mama nung nabubuhay pa siya. Pumanig ka sa tama kahit na anong mangyari. O sige na, lalabas na ako. Magpahinga ka na. Isinarado na rin Romel ang silid ng dalaga. Pumunta na lamang siya sa dining area nila kung saan naroon na ang kanyang ama at si Inigo. Sumenya siya sa kasambahay para timplahan siya ng kape. Umupo siya sa tapat ng kanyang ama. Mamayang gabi, sumama kayong dalawa sa akin. Meron tayong kakatagpuing tao. Malaki ang may tutulong nito sa kandidatura ko. Baka illegal na naman yan pa ah. Nag-usap na tayo nung nakaraan. Iiwas ka na sa ganun para iwas peligro din sa buhay natin. Kung nagbabasa ka ng politics, malalaman mo na parte ng politika ang gumawa ng illegal. Nagbabasa rin ako ng article about politics. Kaya alam ko na hindi porke parte yun ng politika normal na ginagawa yun. Wala yung pinagkaiba sa pagiging kasama ni Rihanna sa mga parade kahit wala naman siya dapat dun. Hindi porke included ka, bilong ka. Huwag mo na nga akong ginagamitan ng mga metaphor mo. Simpleng idea lang yun na kailangan ng simpleng analogy, Inigo. Kung talagang politics follower ka, you should know that. Stop! Ayoko nang makinig sa mga argumento. Tama naman kayong dalawa eh. Pero doon ako sa mas mapapadali ang pagkapanalo ko. Wala din naman tayong kasiguraduhan na malinis na kumilos ang kabila. Kaya gagawa rin tayo ng sarili nating paraan para mas makalamang. Mamayang gabi, alas 7. Maganda kayo. Kasi meron tayong ka-meeting. Mandatory. Napasandal na lamang si Romel sa at napabuntong hininga. Alam niyang wala nang magagawa ang mga sasabihin niya kaya nanahimik na lamang siya. Marami pang sinabi ang kanilang ama, pero dahil hindi na siya interesado, hindi na niya naalala pa ang mga yon. Mabilis na lumipas sa mga oras. Bumiyahe na rin sila sa kung saan man ang kanilang destinasyon. Hindi na nila isinama pa si Rihanna. Ayon kasi kay Mayor Pascual, hindi na nila kailangan ng kasamang mangmang sa politika. Habang nasa biyahe, naririnig nilang may kausap sa cellphone ng kanilang ama. Base sa naririnig ni Romel, para bang nagiging tensyonado ang gabing yon. Kahit siya ay kinakabahan din. Hindi yun ang unang pagkakataon na meron silang kinausap ng mga delikadong tao, pero hindi pa rin talaga niya maiwasan na hindi kabahan. Hindi nagtagal, tumigil na rin ang sinasakyan nilang van sa isang malawak na lote. Maraming nakatambak na siya ng sasakyan doon at kung ano-ano pang mga kinakalawang na bakal. Humanda na ang mga tauhan ni Mayor Pascual. Dala-dala ang mahahabang kalibre ng baril. Ilang sandali pa, may mga kalalakihan na ring lumabas mula sa madidilim na parte. Mayor! Kumusta? Mukha yatang desperado ka ng manalo dahil kailangan mo ng tulong namin ah. Ikaw ba si Jason? Oo, ako nga. Ako yung nirekomenda ni Mang Tolits na tutulong sa'yo. Nasaan na pala ang isang yon? Siya ang midman natin, dapat nandito siya. Si Mang Tolits, patay ni eh. Bigla siyang kumulit. May nalaman, ayun, niligpit ko. Alam mo naman siguro kung ano kami ano. At kung gaano namin iniingatan kung anong klase kaming mga nilalang. Sigurado kong nakwento na sa iyo ni Mang Tolits yun. Napalunok ng laway si Romel sa kung papaano makipag-usap ang lalaking si Jason. Nararamdaman ni Romel na parang sobrang halang ng kaluluwa nito. Noong mga sandaling yon, pinagpapawisan na rin ng malamig ang binata. Dala ko na ang kalahati ng ibabayad ko. Ibibigay ko ang kalahati na kulang kapag natapos na niya ang trabaho niya. Binuksan ng tauhan ni Mayor Pascual ang briefcase na naglalaman ng limpak-limpak na pera. Agad namang sumilay ang ngiti ng lalaking si Jason. Nasaan na ang bata? Nang marinig ni Romel ang sinabi ng kanyang ama, nagtaka siya. Wala siyang ideya kung bakit kailangan ng bata. Hindi niya tuloy mahulaan kung ano na naman ang binabalak ng kanyang ama. Tingin niya, gagamitin niya ang batang yon para siraan si Mayor Lita. Diego, halika na rito! Lumabas ang batang lalaki. Sa palagay ni Romel,
Nasa edad 8 hanggang 10 ang edad nito. Mahaba ang buhok pero nang matutukan ng ilaw, sobrang puti. Naipaliwanag na namin sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Hindi niyo na kailangang ulitin. Kailangan niyo lang siyang pakainin ng 4 na beses sa isang araw. Hindi pwedeng may bawang at asin ang pagkain niya. Higit sa lahat, huwag niyo siyang ilalapit sa aso o pusa. Baka patayin lang niya. Nagkaabutan na sila. Binigay na nila ang pera at lumapit na rin naman sa kanila ang batang si Diego. Mukhang maamo ang bata. Parang napaka-inosente. Diego, mula ngayon, kami na muna ang magiging bago mong pamilya, ha? Maging masaya ka lang sa mansyon. Inaampon niyo na po ba talaga ako? Oo, inaampong kita. Ayaw mo ba sa marangyang buhay? Gusto po. Pero kung inaampon niyo ako, bakit po kayo nagbayad? Sabihin na lang natin na binili kita sa kanila. Sa sobrang mahal ka kasi nila, hindi ka nila kayang pakawalan ng walang kapalit. Hindi ba, Jason? Tama si Mayor. Kaya Diego, magpapakabait ka dun, ha? Lahat ng utos ni Mayor susundin mo, ha? Opo, tatandaan ko po ang mga sinasabi ninyo. O, paano, Jason? Uwi na kami. Maraming salamat. Mayor, yung kalahati, ha? Kailangan namin yung pagkatapos ng eleksyon. Oo naman. Sigurado naman na ako ang mananalo, eh. Nag-alisa na ang mga kalalakihan nang masiguro nilang ligtas na ang transaksyon. Agad na rin silang umalis. Isinakay na nila ang bata. Nakatabi pa ito kay Romel sa likuran at ni Inigo. Pasimpleng tinitingnan ni Romel ang bata. Dumikit ang braso niya sa katawan ni Diego. Naramdaman niya ang kakaibang lamig sa katawan nito. Habang nasa biyahe sila, bigla na lamang siyang tiningnan ni Diego at wala naman itong sinasabi. Pero parang nangungusap ang mga mata nito. Hindi na lamang din pinansin ni Romel ang bata. Nang makauwi na sila, agad na binalita ni Romel ang nangyari. Lalo na namang nanggalaiti si Rihanna. Ano? Nagampun pa talaga siya ng bata? Hindi na nga siya mabuting ama sa atin tapos umampun pa siya? Ano pa namang klase yan? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Ang pagkakaalam ko, gagamitin ni Papa itong bata laban kay Mayor Lita. Pero paano? Narinig ko kasing may utos sila sa batang yon. Pero ano? Tapos ang kinalilito ko pa, magiging parte siya ng pamilya natin. Meaning, ituturing natin siyang pamilya. Sa ibang sabi, seryoso si Papa sa pag-ampon ng batang yon. Pero gagamitin niya sa politika. Ang gulo na. Tingnan mo kung gaano kasama ang ama natin. Ngayon, gumagamit siya ng inosenteng bata para sa sarili niyang interes. Kuya, ang alarming na ni Dad. Anong gagawin natin? Wala. Wala tayong gagawin. For real? Oo. Hayaan natin siya. Kapag may ginawa tayo laban sa kanya, tayo rin naman ang mapapahamak eh. Tapusin na lang natin tong eleksyon. Kainis. Alam mo, hindi ko na talaga kinakaya ang ginagawa ni Dad. Pero paano nakakati si Inigo sa mga ganong klase ng tao? Eh di pareho sila ng ugali. Pareho sila ng pananaw sa buhay. Nagmana siya kay Papa. Wala na tayong magagawa ron. Ang malaga, tayo. Kay Mama tayo nagmana. Kuya, pwede ba akong umalis na muna rito? No. Kapag naalaman ng media na wala ka rito, iisipin nila na may nangyayaring hindi maganda sa pamilya natin. No ka ba? Iniisip mo pa rin ang image ni Dad? Hindi yun ang iniisip ko. Ang iniisip ko, ikaw. Kapag pinagkaguluhan ka ng media, hindi ka na magkakaroon ng katahimikan. Ganun sa politika. Iisip mo na lang muna. Yung bata, pakisamahan na lang natin. Wala namang kasalanan yun sa lahat ng nangyayari. Pakisamahan ha. Kapag yan makulit, kukuritin ko talaga yan. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ni Romel. Noong mga sandaling yon, maging siya ay sinasakitan na lamang ng ulo. Habang tumatagal kasi, palala na ng palala ang mga ginagawa ni Mayor Pascual. Tingin ni Romel, mas lalong magiging komplikado ang lahat kapag mas lumapit na ang araw ng eleksyon. Bumaba na lamang ang dalawa sa sala.
Inabutan nilang kumakain mag-isa ang batang si Diego sa dining area. Nakatingin lang ito sa kanila na parang walang ideya kung sino si Rihanna. Lumipas pa nang lumipas sa mga araw. Hindi na nga nila napigilan pa ang pagiging parte ni Diego sa pamilya nila. Walang nagawa ang babaeng si Rihanna dahil desisyon na yun ng kanyang ama. Sa unang linggo ng bata sa kanila, wala naman na itong naidudulot ng problema sa mansyon. Tahimik lamang naman ang bata at magsasalita lang kapag may kumakausap sa kanya. Hindi rin ito gaya ng ibang bata na pabili ng kung ano-ano. Sa katunayan, hindi naglalaro si Diego. Madalas lang itong tumambay sa balkonahe at kung minsan naman ay nasa labas lang din nakaupo. Pero kahit na ganon, hindi pa rin alam ni Romel kung ano nga ba ang papel ni Diego sa kampanya ng kanyang ama. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin naman niya makitang ginagamit ni Mayor Pascual ang bata. Diego, sasama ka sa amin mamaya ng Kuya Inigo mo ha? Alam mo na yung napag-usapan natin nung nakaraan. Hindi po ba sasama si Kuya Romel at si Ate Rihanna? Hindi sila sasama eh. May mga bagay silang dapat na gawin. Sayang naman. Gusto ko pa naman sana kasama si Ate Rihanna. Sorry pero hindi kita gustong kasama. Rihanna, bata yan. Thus, nasa harapan sila ng hapagkainan nung tanghaling yon. Masama pa rin ang loob ng dalaga kaya kahit pati ang batang si Diego ay naidadamay na niya. Seryoso ka ba? Papatol ka sa bata? Eh kasi naman pumatol ako sa matanda, di ba? Mas disrespectful naman yon. Rihanna, please. Kumain ka na lang pwede? You know what, Rihanna? Para kang batang nagmamaktol. Wala ka nang maitulong sa akin tapos ganyan pa ang asal mo. Eh di ako na ang walang maitulong. Kung wala kang sasabihin na maganda at sisirain mo lang ang lunch na ito, Fine, aalis na lang ako. Sa ibang bahay na lang ako kakain, total sa ibang bahay may matinong ama. hoy, bastos kang kausap ah. Pinagbibigyan ko lang ang mga sinasabi mo nung nakaraan dahil anak kita. Pero sumusobra na yung bunganga mo. Wala ka ng galang sa akin ah. Yan ba ang natutunan mo sa pagpapaganda mo? Wala kang respeto sa taong nagpapaaral sa'yo? Pinaaral kita kaya igalang mo ako. Hindi nire-request ang respect, Dad. Pinaghihirapan itong makuha. And sad to say, wala kang ginagawa para makuha mo ang respeto ko. Huwag mong isumbat sa akin ang pagpapaaral mo sa akin dahil as a parent, obligasyon mong paaralin ang anak mo. And again, hindi ko utang na loob yun. Never naging utang na loob ang isang bagay na dapat ginagawa mo naman talaga. Alis na ako. Hindi! You stay here at hindi lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ako pa rin ang tatay mo. At ang salita ko masusunod sa pamamahay na ito. Mang Fidel, sabihin mo yung mga gwardya na huwag palalabasin ng asyenda ang babaeng ito. Grounded ka rin for 1 week. Wala nang nagawa pa ang babaeng si Rihanna kundi ang magdabog na lamang at pumasok na sa kanyang silid. Sandali, kakausapin ko siya. Para ano? Para konsentensya? Wala ka na ron. Pa, excuse ha. Tumayo na rin si Romel at tinungo ang kinaroroonan ng kanyang kapatid na babae. Binuksan niya ang pinto at nakasaklob lang ng kumot si Rihanna. Nag-usap na tayo last time napababayaan na lang natin sila. Hindi na tayo magsasalita sa mga gusto nilang gawin. Anong nangyari, Rihanna? Hindi mo na naman ako sinunod. Palagi ka na lang ganyan. Iwan mo na muna ako, please lang. O sige, kausapin mo na lang ako kapag hindi ka na emosyonal. Paglabas ni Romel ng silid, nakasalubong niya pa ang batang si Diego. Hindi niya sigurado kung namalikmata lang siya o ano. Pero parang napansin niya na sandaling nagbago ang kulay ng mga mata ng bata. Pero 2 segundong nagkulay pula ang mga mata nito. Umiling-iling si Romel. Inisip na lamang niya na dahil baka na-stress kaya kung ano-ano na lang ang kanyang nakikita. Ano po nangyari kay Ate Rihanna? Huwag na muna natin siyang kausapin. Bumaba ka na. Dahil po ba sa akin kaya siya nagalit? Hindi, wala yun. Huwag mo nang isipin. Sumunod ka na sa baba Nauna nang naglakad si Romel. Kita niyang bumuntong hininga na lang ang bata.
Nagtataka talaga siya minsan sa ugali ni Diego. Para na kasi itong matanda kung magsalita at mag-isip. Lumipas sa mga oras, umalis na nga ng bahay sila Mayor Pascual. Naiwan si Romel at si Riana sa mansyon. Sinubukan pa ng dalaga na makalabas pero paulit-ulit siyang hinaharang ng mga bodyguard. Kaya naman wala na itong nagawa kundi tumambay na lang sa mansyon. Bandang 10:00 ng gabi, bumalik na sila Mayor Pascual. Nang tanungin ni Romel si Inigo, hindi sinabi ng kanyang kapatid kung saan sila pumunta. Bagay na ipinagtaka naman ni Romel. Pakiramdam niya kasi hindi rin basta-basta ang ginawa nila. Pero ang iniisip niya, bakit isinama ang batang si Diego? Diretso sa sariling kwarto ang kanilang ama. Si Inigo naman ay tumambay na muna sa kusina kasama ng ilang kasambahay. Hinanap ni Romel ang batang si Diego pero hindi niya yung makita. Wala rin kasi yon sa kwarto nila. Kaya naman naglakad-lakad siya sa palibot ng mansyon. Tinanong na rin niya ang mga bantay nila pero wala naman ding nakita mga yon. Nasaan na kaya yung batang yun? Gabing-gabi na. Nang makarating na siya sa bandang likuran kung saan naroon ang mga alagang manok ng kanyang ama, nakita niya si Diego na nakaupo sa tapat ng mga kulungan. Pinagmamasdan ng mga manok, tulala at parang wala sa sarili. Kung hindi pa niya ito kinalabit, hindi pa ito matatauhan. Uy, ginagawa mo rito? Malamok na rito ah. Tinitingnan ko lang po yung mga manok. Kapag gabi na, hindi ka na dapat dito nagpupunta. Tsaka matuto kang magpaalam, Diego ah. Hindi naman po ako natatakot sa dilim eh. Doon po kasi sa amin, madilim din. Sanay na po ako. Bakit? Saan ka ba nakatira? Sa kuweba po. Kuweba ah? Seryoso ka ba? Opo, sa kuweba po talaga. Pinaglololoko mo ko. Tara na nga, baka magalit pa si Papa sa'yo. Hindi siya magagalit sa akin. Ginawa ko po kasi yung pinagagawa niya eh. Pwede bang sabihin mo sa akin kung anong pinagawa niya? Pasensya na po pero bawal daw po eh. Pero yung ginawa ko, hindi po yung nagagawa ng isang bata lang. Ako lang po ang bata na nakakagawa niyang ganon. Eh ano ka ba talaga? Malalaman niyo rin po sa tamang panahon. Nagkasalubong na lamang ang kilay ni Romel nang mauna ng maglakad ang batang yon. Nawiwirduhan na talaga siya. Pero pinilit niyang isipin na baka dahil lang sa pagiging malikot na kaisipan nito, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Kinabukasan, nabulabog ang buong mansyon nang magsisigaw si Mang Toleng. Ang matandang ito ang naka-assign sa pangangalaga sa mga alagang manok ni Mayor Pascual. Kinikilabutan ito nang ibalita sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng mga manok. Agad na nagpunta si Romel at Inigo sa likuran ng mansyon. Pagdating nila, nakabukas na ang lahat ng kulungan at ang mga manok na naroon ay puro patay na. Mga buto na lamang ang naiwan. Nagkalat din ang mga natuyong dugo. Mang Toleng, anong nangyari dito? Hindi makapagsalita ang matanda. Napapailing lang ito dahil wala rin naman itong masasabi. Paimbestigahan na ito. Wag! Anong wag? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Mga manok lang yan eh. Wala rin namang halaga kay Dad yan. Nung walang halaga. Muntikan na niya ako mapatay dati dahil napakain ko ng pulbure ang isang manok niyan. Tapos sasabihin mo walang halaga? Bakit ba mas marunong ka pa? Eh kami naman ang makakasama ni Dad lagi. Relax ka lang, Romel. Wala kang dapat intindihin dyan. Mayabang na naglakad ang lalaking si Inigo. Napasarado na lamang ng kamao si Romel. Nang bumalik na siya sa loob ng mansyon, ay agad niyang sinabi sa kanyang ama ang nangyari sa mga manok. At gaya nga ng kanyang inaasahan, wala rin talagang pakialam ang kanilang ama. Sinabihan lang siya nito ng mind your own business. Yun ang isa sa mga ipinagtaka ng binata. Noon kasi, sobrang mahal na mahal ni Mayor Pascual ang mga manok nito noon. Halos, mas mahal pa nga niya ang mga yon kaysa sa sarili niyang mga anak. Kaya, hindi talaga maintindihan ni Romel kung bakit parang baliwala lang kay Mayor Pascual ang brutal na pagpatay sa mga alaga niyang manok na panabong. Bandang tanghali,
Nakita ni Romel ang bata sa silid nito. Nakatulala lang sa bintana kaya naman tinulak niya ang pinto para alamin kung ano ang ginagawa. Tumingin naman sa kanya ang bata. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatulala? Niisip ko lang po yung mga manok. Kawawa naman sila. Bakit alam mo kaagad yan? Kagigising mo lang, di ba? Sandaling hindi nagsalita ang batang si Diego. Para itong nag-iisip. Ngumiti at saka muling nagsalita. Narinig ko po kanina kasi pumasok si Yaya dito. Lumabas ka na. Umain ka na. Palabas na sana ng silid si Romel nang parang may nakita siyang bakas ng dugo sa gilid ng pinto. Maliit lang yon. Tiningnan niya maigi. Maya-maya lang ay isinarado na rin ng bata ang pintuan kaya hindi na rin niya nasuri pa. Napapailing na lamang siya at tumungo sa kanyang silid. Naganda na lamang siya para sa kanilang pag-alis. Sa araw kasi na yon ay mangangampanya na naman sila. Isang baryo ang kanilang pupuntahan at magkakaroon sila roon ng meeting de avance. Sakay ng itim na van, bumiyahe sila patungo sa malapit na baryo sa kanila. Ang baryo Maglubang, na kung saan narito ang mga taong mas dapat nilang makuha ang boto. Mas marami kasi ang mga residente doon dahil na rin mas malaki ang baryong yon. Dakong 3:00 ng hapon ay nakapasok na rin sila ng baryo. Nakaanda na rin ang maliit na entablado at nakakalat na rin ang tao ni Mayor Pascual. Hindi nagtagal, nagsalita na ang mayor. Mga kapatid, kahit na inilaglag niyo ako nung nakaraang botohan, narito pa rin ako sa inyong harapan na naniniwala na muli niyo akong pagkakatiwalaan. Mga kapatid, wala namang patunay si Mayor Lita na totoo ang mga paratang sa akin. Kaya sana naman, huwag kayo basta-basta maniniwala sa fake news. Matagal na tayo magkakakilala. Yung isa, sino ba siya? Baka nga siya pa ang may lihim na tinatago eh. Ako, kilalang kilala niyo na ako. Kaya naman, sa darating na halalan, iboto niyo ako muli. At pinapangako ko, gagawin ko mga plataforma kung hindi ko nagawa nang agawin sa akin ni Lita ang pwesto. Kayo ang mahal ko. Kayo ang pamilya ko. Kaya kayo ang prioridad ko. Kaya naman, pagbigyan niyo na sana ako muli. Umalis na lamang si Romel sa likuran ng stage. Hindi na niya kaya pang pakinggan ang paulit-ulit na pangako ng kanyang ama, na hindi rin naman natutupad kapag nakaupo na. Lumayo siya sa meeting de avance at naganap na lamang ng tindahan. Hanggang sa lumiko na lang siya sa kaliwang kanto. Nakakita siya roon ng tindahan sa loob ng isang bakuran. May soft drinks po ba kayo dyan? Sumilip ang matandang lalaki. Nakasimangot ito sa kanya. Mukha ba akong may ref? Ay, pasensya na ho. Hindi ko naman alam eh. Sige po. Ay, pasensya na rin. Ikaw pala yung mabait na anak ni dating Mayor Pascual. Diyos ko, pasensya ka na ha di kita nakilala. Ay, ayos lang po. Kayo ba yung mga nagmi-meeting doon? Nadaanan ko kanina nag-aayos na. Opo, kami nga po. Ayos din lang timing ni Mayor Pascual ano? Kung kailan may namatay sa kalabang partido, saka siya nagpa-meeting. May namatay sa kabilang ano po? Ay, hindi mo pa ba alam? Kagabi, yung campaign manager ni Mayor Lita, Dedo, naniniwala ka ba sa aswang? Ho? Bakit naman napunta sa aswang ang usapan? Kasi aswang daw ang pumatay doon sa campaign manager. Ho? Seryoso ba? Kaya ganyan ang reaksyon mo kasi hindi ka naniniwalang may aswang Pero para ikwento ko sa iyo, ganitong eksaktong itsura ng biktima. Ito dito sa bandang dibdib, hanggang dito sa sa may balakang. Puro hiwa mga yan. Talagang hiwa na malaki at mahaba ha. Habang lumalabas na yung nakakadiri. Basta yung laman loob.
Hindi na muna nagsalita pa si Romel. Tinitingnan niya kasi kung seryoso ba talaga matandang nakakausap niya. Pero palagay niya, hindi naman yun magkukwento ng ganong klase, lalo pat ang biktima yung sinasabi niya ay manager na kanilang mayor. Totoo mga aswang, iho. At sa maniwalat kasi hindi, kahit ang mga aswang ay nakikialam na rin sa politika. Yun nga lang, hindi pa rin natin alam kung anong dahilan. Basta, totoo sila. Dapat kang maniwala. Kasi kung sino ang naniniwala, sila ang may tsansang makaiwas sa kapahamakan. Tumango-tango na lang ang binata. Bago siya umalis ay tinanong niya pa ang pangalan ng matanda. Mang Lolong, yun ang sinabi sa kanya nito. Kahit na medyo duda siya sa kwento ni Mang Lolong, may parte pa rin ng kanyang pagkatao ang nahihiwagaan sa bagay na yun. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi nakakarinig ng kwento tungkol sa mga aswang. Pagkabalik niya sa meeting de Avance, ang konsehal na kapartido na ng kanyang ama ang nagsasalita. Umupo na lamang siya sa gilid. Makalipas lang ang halos 3 oras, natapos na rin ang programang yon. Bago sila umalis, narinig ni Romel mula sa ibang residente roon ang nangyari tungkol sa campaign manager. Dahil dito, nakumpirma na niyang totoo nga iyon. Halos lahat, aswang ang itinuturong sa larin. Nang nasa van na sila, nakita niya ang kakaibang ngiti ni Mayor Pascual at ni Inigo. Parang masaya sila sa sinapit ng biktima. Hindi naman nabago sa kanya ang ganong reaksyon ng kanyang kapatid at ama. Noon pa man, nagiging masaya mga yon kapag may napapahamak sa kalaban. Successful, Inigo. Sabihan mo mga tao natin na kumuha ng maraming alak at magpapaluto ko sa mga kasambahay ng maraming pagkain. Kailangan natin ipagdiwang ito. Ito agad ang bungad ni Mayor Pascual na makarating na sila ng mansyon. Tuwang-tuwa naman ang mga konsyal na kasama nito sa partido. Napapailing na lamang si Romel. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na may ganong siyang klase ng ama, na kinukonsinti naman ang kapatid niyang si Inigo. Iniwan niya ang mga yon at nagtungo sa kwarto ni Rihanna para kumustahin ang dalaga. Pero laking gulat niya nang makitang wala na roon ang babae. Dinukot niya agad ang cellphone niya para tawagan yon, pero hindi sumasagot. Ay nako, kulit talaga ng taong yun. Lalo siyang malilintikan sa ginagawa niya eh. Hinahanap mo ba si Ate Rihanna? Nagulat si Romel nang bigla na lang magsalita ang bata sa kanyang likuran. Hindi niya rin namalaya na naroon na pala ang bata. Pero ang ipinagtataka niya lang, paano yun nakarating doon samantalang kakakita niya lang ito sa labas? Ha? Oo. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Sa bar daw po. Tinulungan ko siyang makalis kaya baka po magkaibigan na kaming dalawa. Ano? Bakit mo tinulungan? Gusto mo bang mapahama ka rin? Malilintikan ka rin kay Papa niyan eh. Hindi niya po magagawa sa akin yon. Ako po ang pinakamalagang kasangkapan niya para manalo siya ngayong eleksyon eh. Ano bang sinasabi mong bata ka? Hindi na nagsalita si Diego. Naglakad na lang ito paalis. Naiwan naman napapaisip si Romel. Habang tumatagal kasi, mas nagiging weirdo o mga lumalabas sa bibig nito. Dahil wala naman siyang ibang gagawin sa mansyon, naisipan niyang puntahan na lamang si Rihanna sa bar na pinuntahan din ito. Ginamit niya ang sarili niyang sasakyan. Agad niya namang tinungo ang bar at pagdating niya, nakita niya agad sa loob si Rihanna. Rihanna, kailangan mo na umuwi sa mansyon. Nasa bahay na si Papa. O ano ngayon? Gagawin kong gusto kong gawin. Diyos ko naman oh. Huwag ka naman pasaway, Rihanna. Mapapahama ka na naman sa ginagawa mo eh. Lalo ka mawawala ng access sa lahat. Ikaw ang baka mapahama kasi nakikialam ka sa akin. Umuwi ka na lang. Tingin ko, may pinapatay na naman sila Papa. Natigilan si Rihanna sa bar counter nang marinig yun. Tumingin-tingin muna ito sa paligid. Bigla na lamang itong sumeryoso. Umalis sila roon at saka naghanap ng magandang pwesto na kung saan walang makakarinig sa kanila. Pumunta ka talaga rito para sabihin lang yan? Mas lalo tayo mapapamak sa ginagawa mo sa oras na may makarinig sa atin eh. Kaya nga ito yung dahilan kaya dapat umuwi ka na muna eh.
Hindi safe na nasa labas ka. Kasi ang unang pagbibintangan, si Papa. Baka mamaya gumanti sila at ikaw ang matsyempohan. Napapailing na lamang si Rihanna. Lumabas na lamang sila ng sasakyan. Papasok na sana sa loob si Romel nang makita niyang may mga dumating na kalalakihan. Mapuputla ang mga yon at ang isa ron ay pamilyar sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang nangungunang lalaki ang lalaking kausap ni Mayor Pascual nung gabing tinanggap nila si Diego. Si Jason? Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na lamang siya ng kaba. Pakiramdam niya parang may kakaiba sa mga lalaking yon, lalong-lalo na kay Jason. Ano ba? Alis ba tayo? Natawa na lamang siya nang dungawin na siya ng kapatid. Pumasok na lamang siya sa loob at saka bumiyahe. Habang tinatahak nila ang daan, kinuwento na niya ang mga naiisip niya. Iritang-irita naman si Rihanna sa mga naririnig nito. So ang ibig mo sabihin, ang mga pumatay sa campaign manager, aswang? At sinasabi mo sa akin na may kinalaman si Dad doon? So anong gusto mong sabihin? Aswang si Dad? My God, Kuya! Ikaw yatang may tama ng alak eh. Hindi ko sinasabing aswang si Papa. Ano bang klaseng pag-intindihan? Ang sinasabi ko, parang may ugnayan siya sa nangyari. Nakita ko na naman kasi na masaya sila nang malaman nilang namatay yung biktima eh. Hindi ka ba nasanay? Ganun naman lagi ang reaksyon nila kapag may natutumba silang kalaban eh. So what's new? Ewan ko, iba ngayon. Feeling ko talaga may kinalaman pa rin sila doon. Alam ko, pero paano nga natin masasabi na may kinalaman sila? Ang hirap naman kasing sabihin na aswang ang pumatay sa victim. Tapos sasabihin si Dad ang may pakana. Isa pa, totoo ba ang mga aswang na yan? My God, anong ira na oh? Ay nako, nabubuang na rin ako kakaisip eh. Basta Rihanna, malakas ang kutob ko na may kakaibang ginagawa itong si Papa at itong magaling nating kapatid. Hindi ako titigil para malaman kung ano yon. At hindi rin ako titigil malaman kung anong meron kay Diego. Kuya naman, lahat na lang dinadawit mo eh. Idawit mo na rin kaya si Aling Pepang na matagal nang wala sa atin. Just drive na lang. Baka mamaya maaksidente pa tayo eh. Ligtas naman silang nakauwing dalawa sa mansyon. Hindi rin naman sila nakita ni Mayor Pascual na dumating. Pero nakita sila ng batang si Diego. Hindi na lamang nila yung pinansin pa. Kaya naman rekta na lamang si Rihanna na pumunta sa loob ng kwarto nito. Sige na, magpahinga ka na. Amoy alak ka pa eh. Maraming salamat kuya. Salamat ka dyan. Tigas-tigas ng ulo mo. Lumabas na lamang ang lalaking si Romel. Bumaba siya sa sala. At mula roon, nakita niyang may bisita ang kanyang ama. Sinipat niya yon sa guest room. Nakita niya roon ang lalaking si Jason. Naintriga siya kaya lumapit siya roon para makinig. Mayor, maganda usapan natin. Ang sabi mo, ibibigay mo kagad kapag natapos na ang eleksyon. Hindi pwedeng paghintayin mo kami ng ilang buwan doon. Jason, hindi naman kasi ganun kadali makakuha agad ng pera kapag nakaupo na. Ilang buwan pa bago ako makapag-isip ng project na pwede kong kupitan. Kapag bumawas naman agad ako sa pondo, malalaman naman nila agad kung ano ang ginawa ko. Hindi na namin problema yon. Kailangan tumupad ka sa usapan. Pagtapos ng eleksyon, manalo ka man o matalo, dapat ibigay mo ang kalahating kulang. Yun ang usapan. Wala na tayong dapat magtalunan. Kaya nga ako nakikiusap eh. Kasi baka naman magawa ng paraan. Maayos na nagtatrabaho si Diego, di ba? Kaya dapat, maayos din ang ibabayad ninyo. Sa ganung paraan, makakasundo tayo. Wala na akong dapat pang sabihin. Mayor Pascual, hihintayin na lang namin ang pagtatapos ng eleksyon. Lumabas na ng guest room ang lalaking si Jason. Nagtago naman sa gilid ang binatang si Romel para hindi siya makita nito at ng kanyang ama. Sinundan pa ni Mayor Pascual ang lalaki sa labas. Nagulat na lamang si Romel nang maramdaman niyang nasa likuran niya pala si Inigo. Anong pinakikinggan mo sa usapan nila? Ha? Wala ka na ron. Ano? Huwag mo kong tinatasan ng boses, sinasabi ko sa iyo ha. Kung ano man ang narinig mo, mas maigi pang itago mo na lang sa sarili mo yan.
Ano ba talagang tinatago niyo ni Papa? Bakit kailangang hindi ko alam? Simple lang naman. Wala nang tiwala sa'yo si Papa. Ang silbi mo na lang sa kanya sumama sa mga parade at meeting. May kinalaman kayo sa pagpatay dun sa campaign manager ni Mayor Lita, no? Are you crazy, dude? Aswang ang pumaslang sa taong yon. Kaya paano mo masasabi sa akin na may kinalaman kami? Aswang ba kami? So sinasabi mo na totoong may aswang Yun ang sinabi ng mga tao. at naniwala ka ron. Oo! Kung naniniwala ka ron, edi naniniwala kang may aswang. Nagbago ka na talaga, Inigo. Nung nakaraang linggo lang, nagalit ka kay Aling Marina sa sinabi niyang may nakita siyang aswang sa pinuntahan nilang lumang bahay. Nagalit ka kasi ayaw mong makarinig ng mga kwentong hindi totoo para sa'yo. Tapos ngayon, naniniwala kang aswang ang pumatay dun sa biktima? So paano mo ipapaliwanag sa akin na sa maikling panahon, bigla kang naniwala sa hindi mo naman talaga pinaniniwalaan? Ay nako, wala akong oras para magpaliwanag. Hindi ako obligado magpaliwanag sa'yo. As long as hindi ka pabor sa kandidatura ni Papa, wala akong sasabihin sa'yo. Nakakasuka ka. Para ka na rin mamamatay tao. Inaayaan mo lang na gawin ni Papa ang mga ganong kasamang bagay. Mag-ingat ka sa sinasabi mo baka magsisi ka. Ikaw ang mag-ingat, Inigo. Baka nakakalimutan mong marami din akong alam. Sandali silang nagkatitigan. Para nilang tinutunaw ang isa't isa gamit lang ang kanilang tingin. Natigil lang ang bangayan nila nang biglang dumating na naman ang batang si Diego. Nakatingin itong dalawa sa kanila na para bang matandang sinusuri ang kanilang ginagawa. Nakapamewang pa ito ng isang kamay. Bakit po kayo nag-aaway? Wala ito. Tara na, malis na tayo. Kuya Inigo, dapat din po alam ni Kuya Romel ang ginagawa natin. Lalo na dun sa... Huwag ka na makulit. Sumunod ka lang sa sinasabi ko. Diego, ano yung sinasabi mo na Wala kang karapatang kumausap sa batang to. Si Papa ang umampon dito at wala sa kasulatan na kinikilala kang guardian ng bata. wow! Bakit ngayon parang nilalayo mo sa akin si Diego? Bakit? Parte ba si Diego sa mga ginagawa niyong iligal? Bahala ka sa gusto mong isipin, no? Hinila na ni Inigo ang batang si Diego. Mula ng gabing yun, nagkaroon ng interes si Romel na bantayan ang galaw ng bata. Pakiramdam din niya kasi meron din siyang malalaman mula roon. Lumipas pa naglumipas sa mga araw. Padagdag ng padagdag ang mga namamatay na mula sa kabilang partido. May isa na ring konsehal ang napatay at kamuntikan na ring mapahamak ang mayor na si Lita. Buti na lamang ay nakaligtas ito. Lahat ng kaguluhang nangyayari sa kanilang lugar ay aswang ang itinuturong sa larin. Pero marami ang nagtataka kung bakit ang partido lamang ni Mayor Lita ang inaatake ng aswang na yon. Habang nagkakaroon ng problema ang kalabang partido ay sige naman sa waldas ng pera si Mayor Pascual para masigurado na ang kanyang pagkapanalo. Binabayaran na niya ang ibang tao. Binibili na niya ang mga boto. Halos lahat ng pera ng negosyo nila napupunta na lamang sa pangangampanya. Hindi malaman ni Romel kung bakit ganun na lang ang pagkabaliw ng kanyang ama sa posisyon. Pakiramdam niya kasi hindi na ito tungkol sa perang makukurakot ng kanyang ama. Tungkol na yon sa pride. Hindi kasi nito matanggap na natalo siya nung nakaraang eleksyon at ng isang babae pa. Ano? Nababalik ko na ba talaga? Kapag nalaman ni Dad ang gagawin mo, baka on the spot kang patayin nun. Kilala mo naman ang kaluluwa nun, di ba? Hindi nga yun umiyak na mamatay si Mami sa ambush eh. Nagulat si Rihanna nang sabihin ni Romel ang kanyang plano. Gusto na kasi nitong lumapit mismo kay Mayor Lita. Gusto niyang personal na malaman ang tungkol sa umatake sa kanilang aswang. Rihanna, hindi ko nahayaang manalo si Papa. Wala naman siyang magandang hangarin sa bayan na to eh. Mangungurakot lang siya na mangungurakot at magpapayaman. Ikaw ba, nakakaya mo na yung perang binibigay sa iyo galing sa mga taong ninakawan niya? Hindi ako papayag. Yun lang ang tanging paraan para mapigilan siya. Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano mo siya pipigilan. Kakasapin ko nga si Mayor Lita. Tatanungin ko kung ano ba talaga ang nangyari.
kung totoo bang aswang ang umatake sa kanila. Kasi kung oo, mahinala na ako sa ginagawang taktika ni Papa para hindi siya mapagbintangan. Anong taktika? Hindi ko na muna sasabihin ngayon. Saka ako na lang kukwento sa iyo kapag nakausap ko na si Mayor Lita. Aalis na ako. Sasama na lang ako. Sigurado ka bang tapos na ang parusa mo? My God, kuya, nung nakaraan pa. Ayaw mo na ba ako makalabas? Naninigurado lang ako. Sabay na silang bumaba ng sala, pero naabutan nilang naroon ang kanilang ama at si Inigo. Kasama rin ng mga yun ang batang si Diego. Saan kayo pupunta sa ganitong oras ng gabi? 9:43 pa lang naman. We have time to drink. Drink? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Samahan niyo kami ni Inigo. No thanks. Ayaw kong kasamang uminom ang mayabang kong kapatid. Isa pa, may mga kikitain akong friends. Liana, your words please. Fine. Magpapakabait na ako at baka mag-grounded na naman ako. Pa, pwede ba kaming lumabas? Ngayon na lang ulit kami makakalabas ng magkasama since hindi siya makalabas nitong mga nakaraan eh. Okay, you may go. But always remember, wag na wag niyong dudungisan ang ibahe ko. Malapit na ang butuhan. Ilang araw na lang at uupo na rin ako. Kaya don't do something stupid para maging dahilan kung bakit ako masisira. Yes pa, naintindihan ko. Dapat lang maintindihan nyo. Wala na nga kayong ambag eh. Hindi na lamang nila pinatulan pa ang sinasabi niyo ng kanilang kapatid. Inirapan na lamang ni Riana si Inigo. Maya-maya pa, sumakay na rin sila ng sasakyan at bumiyahe na rin. Kinakabahan si Romel sa mga sandaling ito. Alam niyang maaari silang mapahamak sa kanilang gagawin. Pero wala na siyang naiisip na ibang paraan para mapigilan ang pag-upo ng kanyang ama. Nawala na rin kasi ang mga papeles na hawak niya na pwedeng gawing ebidensya. Malakas ang kutob niya na kinuha na yon ni Inigo sa kwarto niya. Hindi rin naman siya pwedeng magsumbong na lang sa otoridad na wala siyang dalang ebidensya. Kaya kailangan niya ang tulong ng kasalukuyan nilang mayor. Makalipas ang halos 20 minutong biyahe, nakarating na rin siya sa tapat ng bahay ng kanilang mayor. Ang daming bantay sa labas. Sobrang daming pulis dahil na rin sa nangyaring pagtatangka sa buhay na matandang si Lita. Pagbaba nila ng sasakyan, agad silang hinarang ng mga nagbabantay. Kinapkapan agad sila. Don't touch me or else kakasuhan ko kayo. Kung wala kayong kasamang babaeng pulis, please don't touch my sister. Ako na lang. Wala naman kaming masamang balak eh. Kailangan ko lang makausap si Mayor. May kinalaman ito sa nangyaring pananambang sa kanya. Nagkatinginan ng mga pulis na nasa labas. Kilala nila si Romel dahil madalas itong makita sa mga campaign rally. Sumenyas ang isang pulis na ipapaalam sa mayor ang nangyayari. Mga ilang sandali lang, bumalik ang isang pulis at sinabing papasukin ng magkapatid. Nag-escort pa sa kanila ang 5 pulis papasok ng mansyon. Dinala sila ng mga yon sa guest room. Pagpasok nila roon, nakita ni Romel ang matandang si Lolong na kausap ng mayor. Napangiti pa nga si Mayor Lolong nang mamukaan siya. Ah, ikaw yung mabait na anak ni dating Mayor Pascual. Anong ginagawa mo rito? Kalaban niyo si Mayor Lita sa kandidatura, di ba? Magandang gabi, Mayor Lita. Hindi ako nandito para maging espiya o kung ano pa mang tumatakbo sa isipan nyo. Narito kami magkapatid para pigilan ang pag-upo ni Papa. Napaayos ng upo matandang babae. Sa postura pa lang nito, makikita na ni Romel na talagang disente at mabuti itong tao. Hindi naman makapaniwala si Riana na kaharap niya ang kasalukuyang mayor. Aminin man ng dalaga o hindi, mas iniidolo niya pa ito kaysa sa kanyang ama. Sinasabi niyo bang ilalaglag niyo ang sarili niyong ama? Sa maniwala man kayo o sa hindi, pero wala kaming balak suportahan siya. Kung nakikita niyo kami sa mga paraday dahil wala na kami magawa, napipilitan lang kami. Mayor, hindi ko na kaya lahat ng nakikita at nalalaman ko sa kanya. Mula pa noon, ang dami na niyang ginagawang iligal. Nung nakarang eleksyon, marami siyang pinatumban na kalaban niya sa negosyo na sumusuporta sa mga kalaban niyang kandidato. Marami siyang ginagawang hindi maganda. Kaya nandito kaming dalawa, handa na kaming isuplong siya.
Naniniwala naman ako sa mga sinasabi mo dahil may sarili din naman akong impormasyon na hawak. Pero wala pa kaming matibay na ebidensya sa lahat ng illegal na transaksyon ng ama mo. At itong mga sinasabi mo, wala rin itong bisa dahil wala ka namang dalang ebidensya. Pero mawalang galang na po. Gusto ko lang pong malaman kung nagtitiwala po kayo sa amin o hindi. Sandaling uminom muna ng tsaa ang babaeng mayor at saka ngumiti ng malapad. Maniniwala ba kayong kaya kong tumingin kung ang isang tao ay mabuti o hindi? Well, nagtitiwala ako sa inyo dahil sa mga anak ni Pascual. Isa lang naman doon ang masama ang ugali at nagmana sa kanya. Si Inigo, right? Ang galing niyo po, tama po kayo. From now on, you're my idol. Rihanna, please. Be formal. Hindi mo kaibigan ng kaharap mo. No, it's okay. Pero Mayor, hindi po ko narito para isumbong lang ang mga nalalaman ko. Eh ano pala ang pinakadailan mo at narito ka sa pamamahay ko? Nabalitaan ko po ang nangyari sa inyo at yung mga nangyayaring patayan dito. Pati na rin po yung pagpatay sa campaign manager nyo. Malakas po ang hinala ko na may kinalaman si Papa Ron. Nagkatinginan si Mayor Lita at ang matandang si Lolong. To be honest, ang unang pumasok sa isipan ko ay si Pascual. Pero ang hirap iugnay sa kanya ang aswang. Ayon dito kay Lolong, ang umatake sa amin at sa iba pang mga namatay, lihitimong aswang talaga. Kaya ngayon, iniisip ko kung anong magiging kaugnayan ng Papa mo ron. Ito pong hinala ko na pwedeng mag-ugnay sa kanya sa mga aswang. Nung nakaraang gabi, umalis kami para makipagkita sa isang tao na nagngangalang Jason. Malaking halaga ng perang ibinigay namin sa kanya kapalit ng batang si Diego. Yung batang yon ay inampo ng tatay namin. Nasa bahay siya ngayon. Mula nung dumating yung batang yun sa amin, namatay yung mga alagang manok ni Papa. Pati na rin yung ibon ng mga kasambahay namin. At yung bata, para siyang matanda ko magsalita. Lagi niya rin sinasabi sa akin na hindi magagalit sa kanya si Papa. Kasi tinutulungan niya raw si Papa para manalo sa eleksyon. Mayor, malakas ang kutob ko na yung batang si Diego na nasa mansyon namin ngayon ay yung aswang. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lolong nang mapagtanto ito. Kaya naman agad na rin itong nagsalita. Madam, tumutugma yung sinasabi niya sa pagkakasuri ko doon sa bangkay na inatake ng aswang. Yung mga bakas ng kuko sa katawan ng biktima, maliliit. Pati na rin ang kagat sa leeg, maliliit din. Ibig sabihin, maliliit na aswang lang ang umaatake sa inyo. Ang sabi rin sa akin ng iba kong bodyguard ay bata raw ang nakikita nila sa gilid ng daan. Ibig sabihin, itong si Pascual ay talagang nakahanap ng aswang na papatay sa akin. Ang taktika ni Papa, para hindi siya mapagbintangan, aswang ang inarkila niya. Sinadya niya talagang ipakalat na aswang ang pumapatay. Sinadya nilang makita ng mga tao na totoo ang aswang. Para hindi isipin ng mga otoridad na hitman ni Papa ang dumadali sa inyo. Mayor Lita, ito lang ang alam kong paraan para hindi siya maupo. Ang mailigtas ka sa posibleng kapahamakan. Dahil kapag namatay po kayo, siguradong si Papa na ang mauupo. At least ngayon, alam nyo na posibleng may koneksyon si Papa sa aswang na yon. May ideya na kayo para makapaganda at makaiwas. Oh my gosh! Ang talino mo, kuya. Never ko naisip yon. Maraming salamat sa inyong dalawa, lalo na sa iyo, Romel. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng proteksyon laban sa ama ninyo. Nakakasiguro ako na oras na malaman nilang kayo ang nagsabi nito sa akin, hindi rin niya kayo palalampasin. Dumito na muna kayo sa bahay. Hindi po pwede. Hindi pwede matagal kaming mawala sa amin. Isa pa, oobserbahan ko rin ng batang si Diego. Madam, tama siya. Mas magandang nasa bahay siya para alam niya kung kailan aatake ang batang aswang. Kapag biglang nawala si Diego sa bahay, kukontakin ko po kagad kayo para makapaghanda kayo. Tiyo, meron akong ibibigay sa iyo para pangontra. Hindi ka pwedeng hawakan ng aswang dahil dito. Kinuha ng matanda ang bala ng baril na ginawa pang pendant sa kwintas. Isinuot naman niya yung kaagad. Di po ba kayo yung matandang nakausap ko sa tindahan? Ano po ba talaga kayo?
Sekretong albularyo ko na tumutugis sa mga aswang, iho. Matagal na kaming magkakilala ni Mayora. Kaya naman siya agad ang tinawagan ko nung ako na mismo ang nakaranas ng pag-atake ng aswang. Matutulungan niya tayo. Marami na siyang karanasan pagdating sa ganyan. Maganda po pala kung ganun. Pero kailangan na po naming umalis. Nagpunta lang po talaga kami para dun sa bagay na yon. Iha, maraming salamat. Mabuti at naiiba kayo sa kapatid ninyo at sa ama ninyo. Ramdam ko ang pagmamahal nyo sa probinsyang ito. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na maupo ang inyong ama. Hindi natin hahayaang magawa niyang masama niyang binabalak sa bayan natin. Matapos ang usapan na yon ay umalis na rin sila. Bago sila umuwi, bumili na muna sila ng alak at sandaling nag-inom habang nasa biyahe. Kailangan kasi nilang mag-amoy alak para mapatunayan nilang nanggaling sila sa bar. Makalipas lang ang ilang minuto, nauwi na rin sila ng mansyon. Pagpasok nila sa sala, ang naabutan na lamang nila roon ay si Inigo, na parabang kanina pa rin sila hinihintay. Wow! Kumusta inuman niyo sa bar? Wala kaming oras para magkwento. Galing ako sa mga bar na malapit dito sa atin eh. Wala naman kayo ron eh. Wow, talaga palang sinundan mo kami, no? Pero sorry ka, hindi kami nag-bar. Nagpunta kami sa bahay ng friend namin at doon kami nag-inom. Hindi pinayagan ng kaibigan niya na makalabas dahil sa mga nangyayaring patayan. Kaya ang naisip ni Rihanna, kami na lang pumunta ron. Hindi nakapagsalita si Inigo para itong napaya sa kanyang narinig. Habang si Rihanna naman parang handang-handa ng mang-asar. Sa susunod, galingan mo naman. Para naman hindi ka magmukhang aso na sumusunod sa amo niya. Rihanna naman, huwag ka na magsimula. Gusto ko na magpahinga, no? Kung kani-kanino mo na nga ako nireto kanina eh. Alam mo bang nakakapagod ng utak yon? Halika na. Pasensya na, Inigo ah. Hinila na ni Romel ang dalaga at hinatid na ito sa silid. Sinarado nila ang pintuan at saka nakahinga ng maluwag. Buti na lang naniwala siya kaagad. Eng-eng talaga eh. Akala niya siguro hindi tayo marunong magpalisot. Oh, Ano yan? anong ano yan? Isuot mo tong kwintas na binigay sa akin ni Mang Lolong. Sa'yo binigay yan eh. Protection mo yan sa aswang, di ba? Ikaw ang magsuot. Kaya kong depensa ng sarili ko. Ikaw hindi. Kaya mas kailangan mo to. Para mo naman sinabi na mahina ako, no? Hindi naman sa ganun. Tingin ko kasi kapag lumala ng sitwasyon, ikaw ang uunahin ni Diego. Dahil ikaw ang tingin nila na walang alam. At oo, mahina ka sa paningin nila. Kaya dapat ikaw ang may pangontra at hindi ako. Paano ka? Ayos lang naman ako. Salamat talaga, kuya. Wala yun. Siyempre, kailangan kong gampanan ng pangako ko kay mama na kahit na anong mangyari, poprotektahan kita. Isa pa, mahal kita kasi magkapatid tayo. Ikaw na nga lang din naman ang meron ako eh. Kaya hindi ko hayaan na mawala ka rin sa akin. Sa mga nakalipas na araw, inakala na ni Mayor Pascual na siya na ang mananalo. Marami-rami na rin kasi silang nabayaran na tao. Marami na rin siyang kinasabwat sa mga tagabantay ng mga machine na bibilang ng boto. Mag-uumpisa pa lang ang botohan kinabukasan. Naririnig na ni Romel na parang nagdiriwang na si Mayor Pascual at ang binatang si Inigo. Napadaan kasi siya sa guest room at narinig niyang nag-uusap ang dalawa roon. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinagkatiwalaan ko, anak. Walang-wala talaga sa iyong dalawa mong kapatid. Huwag ka mag-alala. Kapag naupo na ako, sa susunod na botohan ay ikaw naman ang ipapasok kong konsihal. At kapag napag-aralan mo na ang sistema, ikaw naman ang magiging mayor dito. Tatandaan ko ang sinabi mong yang dad ha. I promise na I will do my best para maging karapat-dapat sa mga posisyon na naghihintay sa akin. That's my boy. Sigurado na ang pagkapanalo natin nito, anak. Marami na tayong nasuhulan. Marami na tayong pinatumba ng mga negosyanteng nasuporta sa kabilang partido. Sa mga nakalipas na araw, pilay na ang finance ng grupo nila. Kaya malamang sa malamang, hindi na sila tatangkilikin ng mga tao. Dad, eto, matanong ko lang ha. Gusto ko lang malaman kung ano ang plan B mo. Paano kung bigla na lang nagkaroon ng himala at nanalo pa rin si Mayor Lita?
Tumawa ng malakas si Mayor Pascual. Nakitawa na rin si Inigo at sandali silang nag-cheers ng iniinom na alak. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Nag-iisip ka kagad ng plan B. Pero anak, may naisip na ako. Sakaling biglang nanalo si Lita, nandyan naman si Diego. Alam mo naman kung ano ang kayang gawin ng aswang na yun, hindi ba? Sa oras na manalo siya at napatay siya ni Diego, malamang sa malamang, ang pipiliin ng mga tao na maupo ay ako. Sa puntong ito, talagang kumpirmado na ni Romel na aswang nga talaga ang batang si Diego. Hindi tuloy niya maiwasang hindi kilabutan. Aalis na sana ang binata pero nakasalubong niya naman sa bandang hagdanan si Diego. Nakatingin ito sa kanya ng seryoso pero biglang sumilay ang nakakalokong ngiti. Kuya Romel, kung ako sa'yo, hindi ka na dapat nakikialam kasi baka mapahama ka. Ha? Ang pinagsasabi mo? Alam mo naman siguro kung anong kayang gawin ng papa mo. Isang sabi niya lang, pwede ka mawala. Tigilan mo nga ako. Kabata-bata mo pa, ang chismoso mo na. Magsasalita pa sana si Diego pero nakita nilang pababa na rin ng hagdan si Rihanna. Suot-suot pa rin ng babae ang kwintas na may bala ng baril. Hindi ito hinubad ng babae kahit na anong mangyari. Nang papalapit na sa kanila si Rihanna, napansin nilang magkapatid na parang natataranta na ito. Makailang beses na lumulok ng laway ang bata habang nanglalaki ang mga matang nakatingin sa kanila. O bakit Diego? Anong problema? Hindi nagsalita ang bata. Tumakbo yung palabas ng kanilang mansyon. Napangisin na lamang si Romel at Rihanna. Kaya pala ilang araw siyang hindi nalabas dahil dito sa kwintas ko. Basta, wag na wag mong hubarin yan ha. Kailangan na kailangan mo yan sa lahat ng oras. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit na rin ang kinabukasan. Abalang-abala na ang mga tao dahil maaga pa lang nagsimula na ang botohan. Nauna nang bumoto ang magkapatid. Dakong 9:00 ng umaga tapos nang bumoto ang magkapatid. Ganon din ang matandang si Lolong na pasimple namang tumabi sa kanila. Pasimple lang din silang nag-usap dahil maraming tao sa paligid. Nababahala sila na baka makahalata ang mga tauhan ni Mayor Pascual. Unang-unang bumoto si Mayora. Tapos na siya. Huwag kayong mag-alala. Nasa ligtas na lugar na siya. Plan B ni Papa, kapag nanalo si Mayora, utusan ni Papa na iligpit siya. Hindi makakalapit sa kanya ang aswang. Marami akong nilagay na pangontra sa palibot ng mansyon niya. Nakahinga na maluwag si Romel, pero kahit na ganon, ay hindi pa rin naman siya naging kampante. Batid niyang iba ang nagagawa ng mga taong natatalo sa laban na gusto nila. Magdamag silang nag-abang kung kailan matatapos ang bilangan. Inabot na sila ng madaling araw dahil ilang beses na nagluko ang machine. Mga dakong 3:00 na madaling araw habang nasa sala ng mansyon at nag-aabang ng resulta, nagiinuman silang 4. Kaharap ni Romel at ni Rihanna ang kanilang ama at si Inigo. Ano na kaya nangyari? Bakit ang tagal lumabas ng result? Kalma ka lang. Ganyan din naman ang nangyari nung unang butohan. Hindi ba? Hindi mo kailangan mag-alala. Mga tao natin ang nasa loob ng bilangan. Mamaya lang makakatanggap na tayo ng tawag. Malamang sa malamang, mabuting balita ang maririnig natin. Oy, kayong dalawa dyan. Hindi ba kayo masaya na mananalo na si Dad? Ano? Paano kung dinaya tayo? Muntikan nang mabuga ni Rihanna ang iniinom sa sinabing yon ni Romel. Gusto niyang matawad sa sinabi ng kanyang Kuya Romel. Hindi ka ba nakikinig, kuya? Mga tao ni Dadang nasa loob ng bilangan, kaya malabong tayo ang madaya. Tayo ang mandadaya. Sinakyan na lamang ni Rihanna ang sinabi ni Romel para hindi makahalata ang kanilang ama sa mga kilos nila. Maya-maya pa, tumunog na rin ang cellphone ni Mayor Pascual. Agad-agad na napatayo si Mayor Pascual at saka sinagot ang tawag na yon. Lumayo ito at tumanaw sa bintana. Yes, hello! Noong mga sandaling yon, kinakabahan na si Romel. Hindi dahil baka matalo si Mayor Lita, kundi dahil sa magiging reaksyon ng kanilang ama kapag natalo ito sa botohan. Nang makita nilang nawala ang ngiti sa mukha ni Mayor Pascual,
napahawak na si Rihanna sa braso ni Romel. Are you sure na hindi ako lumamang sa bilangan? Are you kidding me? Lahat ng nasa loob ay puro mga tao ko. Kaya paano matatalo ko binayaran ko silang lahat? Anong sinabi mo? Pinalabas silang lahat at pinalitan sila? Ha? Tinatarantado mo ba ako? Hindi pwedeng palitan sila. Hindi! Hindi! Anong matitinong taong pumalit sa kanila? Wala akong pakialam! Hindi! Hindi to pwede! Hindi ako pwedeng matalo! Sa galit ni Mayor Pascual, binuto nito ang cellphone. Dinampot nito ang flower vase at saka binasag sa harapan nila. Anong nangyari? Hindi pwedeng manalo matandang babae na yon! Lahat binuhos ko rito kaya hindi ako pwedeng matalo! Hindi to pwede! Dad, paano na to? Tawagan mo lahat ng koneksyon natin. Baka pwede pang madaya ang resulta. Bilisan mo! Agad na nagdial ng kung sino-sino ang binatang si Inigo. Pero kahit na sinong tawagan nito ay walang sumasagot ni isa. Mas lalong nairita at nabwisit ang matandang si Pascual. Napatingin ito kay Romel at kay Rian. Pinagmumura nito ang dalawa dahil nakatingin lang ito at walang ginagawa. Kayong dalawa, wala ba kayong gagawin? Habang buhay na lang ba kayong magiging walang silbi sa akin? Pa, tanggapin na lang natin ang resulta. Hindi na natin mababago yun. Anong sinabi mo? Malakas talaga na tao si Bayore eh. Wala tayong laban doon, pa. Matuto na lang tayong tumanggap sa pagkatalo. Kado! Kahit na kailan talaga, wala kang kwenta. Kapag si Lita pa rin ang naupo ngayon, lilitaw na ang mga sikreto ko. Marami na siyang nalalaman. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha? Biglang sinuntok ni Mayor Pascual ang binata. Sa lakas ng suntok ay dumugo agad ang labi ni Romel. Agad naman pumagitna sa kanila si Rihanna para umawat. Tama na. Hindi naman kasalanan ni Kuya na natalo kayo sa botohan eh. Kung sana malinis kayong kandidato, edi sana nasa inyo pa rin ang tiwala ng mga tao. Isa ka pang babae ka. Wala ka rin namang silbi sa akin eh. Kaya huwag ka magsasalita. Wala kang alam sa politika. Aambang sasaktan ni Mayor Pascual ang dalaga nang humarang si Romel. Sinalag nito ang kamay nito at hinawi na malakas. Subukan mo lang saktan si Rihanna, pa. Ako na ang makakalaban mo. Wala akong pakialam kung ipapatay mo pa ako. Yan! Diyan ka magaling! Ang magyabang kahit wala ka naman talagang ibubuga! Dad, wala talaga sumasagot eh. Tanga-tanga ka rin eh! Tawagan mo lahat! Imposibleng wala! Tinawagan ko na nga lahat ng kakilala natin pero wala pa rin. Pambihira naman buhay to! Oh. Lahat ng anak ko mga walang kwenta! Nakita ng dalawa na parang nabigla din si Inigo sa kanyang narinig. Hindi nito inakala na sasabihin yun ng kanilang ama sa kabila ng lahat ng ginawa niya para dito. Natulala na lamang si Inigo. Hindi na ito nakapagsalita pa. Plan B! Nagmamadaling makalis sa matandang lalaki. Naiwan na lamang sila magkakapatid sa sala. Agad namang binweltahan ni Rihanna ang binatang si Inigo. O ano, di ba? Sa dami ng ginawa mo para sa kanya, wala ka pa rin palang kwenta para sa kanya. Ibig sabihin lang yan, ginamit ka lang talaga niya para sa sarili niyang interes. Ayaw mo kasi makinig eh. Pero bahala ka, buhay mo naman yan eh. Tara na, Rihanna. Iniwan na lamang nila si Inigo doon. Inilam nila kung nasaan ang kanilang ama. Nakita na lamang nila yon na kinakausap na ni Diego sa silid. Kaya naman wala nang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Agad nilang kinontak si Mang Lolong para ipaalam ang binabalak ni Mayor Pascual. Nung oras na yon, hindi umalis ng bahay si Romel at Rihanna. Nanatili sila roon kahit na nagwawala na si Mayor Pascual. Pinagbabasag na nito ang lahat ng makikita nito. Kahit ang mga kasambahay na nakakasalubong nito ay bigla na lang nitong sinasampal. Parang mababaliw na ang ama nila nung mga sandaling yon. Naisipan ni Romel at Rihanna na magkulong na lang muna sa kanilang silid. 8 a.m. na, pero hindi pa rin nakakabalik si Diego. Ano na kaya nangyari doon? Hintayin na lang natin tumawag si Mang Lolong. Malalaman natin mamaya. Tahimik lamang silang nakikiramdam sa loob ng silid. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin ng antok ang dalagang si Rihanna. Kaya naman, pinaidlip na muna ito ni Romel.
Sandali siyang lumabas ng silid para alamin kung ano na ang nangyayari sa labas. Laking gulat niya nang makita niya si Inigo na nakasubsob na sa hagdanan. Nang lapitan niya ito ay may malay na naman ito pero hindi makabangon. Maraming pasa ang muka at duguan din ng damit. Putok ang kilay nito. Manang, anong nangyari dito kay Inigo? Base sa kasambahay, nakasagutan daw nito si Mayor Pascual. Pinagbuntungan daw ito kaya binugbog. Noong mga sandaling yon, nabuhay ang galit sa kalooban ni Romel. Kahit na madalas silang hindi nagkakasundo ni Inigo, hindi pa rin nawawala ang pagiging kapatid niya rito. Uy, Inigo, naririnig mo ba ako? Uy! Si Dad, nasa panganib buhay niya. Pambira ka namang tao ka oh. Ang lala ng pananakit niya sa'yo tapos concern ka pa rin. Pwede ba? Tumigil ka na sa katangahan mo. Itong tamang oras para magising ka na sa katotohanan ng walang pakialam sa atin ng ama natin. Binuhat ni Romel ang binata patungo sa silid ni Riana. Sakto namang nagising ang dalaga at maging ito rin ay nagulat sa kanyang nakita. My gosh! Ano to? Hirap siyang makalakad. Nalamog buong katawan niya. Pinagbuntunan siya ni Papa eh. Ah, ganun? Ayaw mo kasi makinig sa amin ni Kuya eh. Tingnan mo ngayon ang ginawa niya sa'yo. Hilong-hilo ka, di ba? Yun yung taong iniidolo mo. Walang ibang alam kundi manggamit at manakit. Riana, hindi ngayon ang tamang oras para magsermunan tayo. Tulungan mo na lang ako na gamutin ang mga sugat niya. Bantay mo to. Kukuha lang ako ng gamot para mabawasan yung kirot. Pasalamat ka, mababait kami. Kung hindi, pinabayaan ka na lang sana namin. Salamat sa inyo. Che! Mga ilang sandali lang ay bumalik na rin si Romel. Pinainom nila agad ng gamot ang binata at saka nilagyan ng yelo ang ilang parte ng may bukol. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakaidlip na rin si Inigo. Maghapon silang naroon sa loob. Nakatulog na nga rin si Romel dahil sa sobrang pagod at antok. Bandang 6:00 na ng gabi nang magising sila dahil sa malakas na boses ng kanilang ama. Naririnig nila yon na sigaw na naman ng sigaw. Hinahanap nito si Diego. Pero hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin nakakauwi ang batang aswang. Nagawa ng makabangon ni Inigo. Pero hindi pa rin ito makapagsalita ng maayos dahil namamaga ang bibig nito. Delikado. Anong sinasabi mo? Umalis tayo rito. Darating si Jason. Yung lalaki nagbenta kay Diego? Oo, aswang yun. Manginginig sila kay Dad. Wala lang maibayad si Dad kaya makakagulo rito. Nang mapagtanto ni Romel ang bagay na yon, ay agad na siyang naalarma. Agad siyang tumayo. Pinagpapapasok na niya sa bag ang lahat na magagamit nila sa kanilang pag-alis. Saan na tayo pupunta nito? Kahit saan, basta malayo rito. Umalis na kayo. Pinagsasabi mo, sasama ka no? Hindi ko iwan si Dad. Sasamahan ko siya. Hoy, umisig ka na nga sa katotohanan, Inigo. Masamang tao ang tatay natin. Wala ka ng dahilan para pagkatiwalaan pa siya. Papatayin ka niya kapag wala ka ng pakinabang. Naintindihan mo ba ako? Ang sabi niya, tutupayan pa namin ng pangarap namin eh. Bibili pa niya ang posisyon sa politika eh. Hindi na mangyayari yun. Talo nga si Papa eh. Ginamit ka lang niya. Ginamit niya lang tayo. From the very beginning. Wala siyang pagmamahal sa atin. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Gumising ka na sa katotohanan, Inigo. Iligtas mo sarili mo. Narito pa kami ni Riana. Kami ang totoong pamilya. Bakit? Bakit ito ginagawa? Bakit? Tanga ka ba? Malamang magkakapatid tayo. Pero marami akong ginawang kasalanan sa inyo eh. Nako, saka mo na isipin niya mga yan. Ang malaga magkakasama tayo. Natatandaan mo ba yung sinabi sa atin ni Mama bago siya nawala? Protektahan natin si Riana dahil tayo ang kuya niya. Hindi ko yung kaya mag-isa. Kailangan kita, Inigo. Huwag ka na kasi mag-inarte dyan. Makinig ka na lang sa amin. Saka na tayo mag-usap-usap sa mga kasalanan mo sa amin. Kung nakikita tayo ni Mama ngayon, magagalit sa amin yon kapag iniwan ka namin. Wala nang nagawa pa si Inigo. Inalalayan na ito ni Romel. Bago pa makakyat si Mayor Pascual, lumabas na rin sila. Pero dumaan na muna sila sa silid ni Inigo para kumuha ng baril. Wala silang ibang bababaan kundi ang bintana lang.
Kinuha nila ang kumot at yun ang pinantali nila sa bintana. Naunang bumaba si Rihanna. Pinasunod naman ni Romel si Inigo. Nang marinig na nila ang tinig ni Mayor Pascual na nasa second floor na, nagmamadali nang makababa rin si Romel. Inakay niya ulit si Inigo. May daan sa likuran ng mansyon na sa mga sandaling yon ay walang nagbabantay. Doon na sana sila dadaan. Ang kaso nga lang, bigla na lang silang nakarinig ng mga putukan sa paligid. Dumating na ang mga aswang para singilin si Dad. Sa halip na makalabas na sila ng mansyon, napilitan silang magtago sa storage room na naroon lang din naman. Halos 5 minuto rin nilang narinig ang mga putukan. Maya-maya pa, tumahimik na rin ang buong paligid. Lalabas na sana sila sa likuran pero nakita nilang may mga aswang sa parting yon. Kaya naman pumunta sila sa gilid ng mansyon. Naghahanap sila ng pwede nilang malalabasan. Pero agad silang napatago ulit sa gilid nang marinig nila ang tinig ni Jason. Kausap na nito ang dating mayor na si Pascual. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Pagkatapos ng eleksyon, kapag hindi ka nakabayad, ito ang mangyayari. Pero alam mo ba kung bakit ako galit na galit ngayon? Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo naman ako ng tamang panahon. May mga natitira pa akong negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yon. Huwag mo lang akong patayin. Wala na akong pakialam sa negosyo mo. Galit ako, hindi dahil sa pera. Galit ako dahil patay na si Diego. Ha? Patay na yung bata? Pinatay siya ng mga manunugis. Pinatay siya. Hindi sana siya mamamatay kung hindi mo pinasugod sa balwarte ng mayor na yon. Ang usapan natin, pagtapos na lumabas ng resulta, tapos na rin ang trabaho ng bata. Pero inutusan mo pa rin siya. Dahil sa ginawa mo, wala na siya. Patay na siya. Abay, hindi ko kasalanan. Yung kasalanan mo yun. Dahil buhay ang nawala, buhay din ang kapalit. Lumapit sila sa bintana at sumilip sila sa loob ng sala. Nakita nilang nakaluhod ang kanilang ama. Umaangil ang mga aswang at mararamdaman ang matinding galit ng mga yon. Habang nag-uusap-usap pa ang mga yon, nakiusap si Inigo kay Romel. Mel, ligtas mo si Dad. Ha? Nababalik ko na ba? My God, ito na naman tayo. Please, ligtas mo siya. Kawawa naman si Daddy. Masamang taon tatay natin. At itong nangyayari sa kanya, karma niya yan. Kaya huwag kang maawa sa kanya. Sige na. Nagmamakaawa ko sa'yo, Mel. Ligtas mo si Daddy. Sige na. Umiyak na naman si Inigo ng mga sandaling yon. Para itong bata na nakikiusap. Mabilis na lumambot ang puso ni Romel kaya kahit na alam niyang delikado, pumayag siya sa gusto ng kanyang kapatid. O sige na. Kukuha lang ako ng tiyempo. Kuya naman, mapapahamak tayong tatlo sa gagawin mo eh. Pero hindi pinakinggan ni Romel ang dalaga. Mas nangibabaw ang awa nito kay Inigo. Kaya naglakad na si Romel para makakuha ng mas malapit na pwesto at nang makita niyang papaslangin na ni Jason si Mayor Pascual, hindi na ito nagdalawang isip pa. Binaril niya sa ulo si Jason kaya agad itong bumulagta. Pinagbababaril din niya ang mga ibang aswang na nasa gilid. Mabuti na lang talaga ay nakapag-aral siya noon kung paano gumamit ng baril. Nagpulasa ng mga aswang, lalo na nang damputin ni Romel ang Armalite sa lapag. Niratrat niya ang mga yon. Parang mga natatarantang mga pusa ang mga aswang. Dahil nakabulagta na ang pinuno ng mga aswang na si Jason, napilitan na lamang ang mga aswang na umatras. Nagmamadali silang umalis bitbit ang kanilang pinuno. Nang mawala na ang mga yon, ay saka pumasok ng mansyon si Inigo at Rihanna. Halos mayak naman ang kanilang ama. Ang barumbadong matanda ay parang biglang naging mabait at kung sinong nagmamakaawa. Diyos ko, sabi ko na nga ba't hindi niyo matitis ang ama ninyo? Huwag kang matuwa dahil hindi ko to ginawa para sa'yo. Ginawa ko to dahil sinabi ni Inigo. Gusto ka pa rin niyang mabuhay kahit ganyan ang ginawa mo sa kanya. Inigo, anak. Maraming salamat. Patawarin mo ako. Wow, biglang anak niya ulit. Sige na, kailangan na nating umalis. Baka mamaya may bumalik pa rito. Isasama natin ng isang yan? Nagkatinginan si Inigo at Romel. Sabay silang napatango. Para bang may iisang ideya na pumasok sa kanilang utak. Kahit natutol si Rihanna na isama ang kanilang ama,
ay wala na rin itong nagawa dahil ang dalawang binata na ang nagdesisyon. Sakay ng itim na sasakyan, agad nilang nilisan ng mansyon. Nakahinga naman ng maluwag si Romel. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Batid niyang sa kanyang ginawa, siya naman ang susunod na pag-iinitan ng mga aswang. Alam ni Romel na hindi basta-basta namamatay sa bala ng baril ang mga aswang. Kahit patamaan yun sa ulo, may malaking tsansa pa rin na mabuhay ito. Kaya naman, hindi siya magiging kampante. Walang dahilan para magdiwang ang kanyang kalooban. Makalipas ang halos 10 minuto, narating na rin nila ang lugar nila Mayora. Sa gilid-gilid pa lang, makikita na agad ang mga pulis na nakabantay. Nagtataka naman ang matandang lalaki na si Pascual kung anong ginagawa nila roon. Teka lang, bakit tayo narito? Bahay ito ni Lita. Bakit ang daming pulis? Wala na tayong ibang mapupuntahan. Dito lang tayo ligtas. Kaya huwag ka nang mag-inarte. Magpasalamat ka na lang kay Inigo dahil siya ang dahilan kung bakit ngayon nakakalanghap ka pa rin ng hangin. Nasa bakuran pa lamang sila ng mansyon ay sinalubong na agad sila ni Mayora at ni Mang Lolong. Kasama ng mga ito ang ilang tauhan na matandang babae. Hindi makatingin si Mayor Pascual noong mga sandaling yon. Parang wala itong maiharap na muka. Magandang gabi sa iyo, Mr. Pascual. Welcome sa bahay ko. Hindi mo man lang ba ako babatiin dahil ako pa rin ang nanalo sa botohan? Bakit kita babatiin? Alam ko namang gumamit ka ng mga pandaraya para lang matalo ako. Dad, hindi tayo nagpunta rito para makipagmataasan kay Mayora. Nandito tayo para humingi ka ng tawad sa kanya at aminin mo na mga kasamaan na ginawa mo. Anong sinabi mo? Dad, ang dami na nangyari. Di ka ba nag-aalala sa aming mga anak mo na nalagay na rin sa alanganin dahil sa lahat ng ginawa mo? Kaya bakiusap, gawin mo nila kung ano ang tama. Akala ko ba kakampi kita? Kakampi mo naman ako mula pa nung una. Kahit binugbog mo ako at nawasak ng bibig ko, dirap na ako magsalita. Pero, alam mo, wala kang pakialam sa akin Nakakapagod ka ng intindihin. Nakakapagod ka ng samahan. Nakakapagod ka ng ipagtanggol kahit na alam kong mali ako. Pati sarili ko, hindi ko nakilala dahil lang sa kakaintindi sa'yo Hindi lang sa kagustuhan kong maging proud ka sa akin Kaya please lang, do the right thing. Para naman kahit paano, pwede pa rin kitang ipagmalaki. Na kahit marami kang ginawang masama, ginawa mo pa rin ang tama sa bandang uli. Hindi ako papayag. Ako? Magpapakumbaba sa taong kumuha ng lahat na para sa akin? Hindi ako papayag! Kung hindi mo pipiliin ang tama, wala na akong magagawa. Ito na uling pabor na ginawa ko para sa iyo. Pero hanggang sa mga puntong ito, wala kang ibang inisip kundi ang sarili mo lang. Takpin nyo na ito. Ikulong nyo sa loob. Habang hindi pa natatapos ang problema sa mga aswang. Dito na muna natin siya ikukulong. Hindi siya pwedeng mapahamak dahil kailangan niya pang malitis at pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Inigo, ano to? Traidor ka rin kagaya ng dalawa mong kapatid? Wisit ka? Pagkatapos kitang pag-aralin at malakihin na maayos, lahat binigay ko sa'yo. Tapos ito isusukli mo sa akin? Hinawakan na ng mga kalalakihan na matandang lalaki. At kahit magsisigaw ito ay wala na rin itong nagawa. Bumuntong hininga na lamang si Romel. Dismayado siya sa kanyang ama dahil kahit na anong mangyari, wala talaga yung planong magbago. Halika kayo rito sa loob. Dito na lang ako sa labas. Bakit ayaw mo sumama sa loob? Kasama ako ni Dad sa pagplano kung paano pabagsakin si Mayora. Wala akong karapatang pumasok sa bahay niya. Hindi kita sinisisi. Naging anak din ako. At naiintindihan ko na ginawa mo lang yon para mapasaya ang magulang mo. Masyado kang naging bulag sa mali dahil ang tanging nasa puso mo lang ay tulungan ng papa mo. Kaya naiintindihan kita. Hindi mo kasalanan ng lahat ng nangyari. Biktima ka lang din sa lahat ng mga nangyari. Halina kayo. Nakapagluto ko ng masarap na sinigang sa loob. Lutong albularyo yon. Unang tikim, magiging mukhasim. Nauna nang pumasok ang dalawang matanda. Sandali pang naiwan ng tatlong magkakapatid sa labas.
Nagalangan pa rin si Inigo ng mga sandaling yon. Nahiya ako eh. Nahiya ako sa inyong lahat. Bakit pa mabait pa rin kayo sa akin? Dapat, galit kayong lahat ah. Lalo na kayong dalawa. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Mas lalo ko lang nararamdaman na napakabasura ng pagkatao ko. Ang drama mo, kuya. Kesa umayak ka dyan, dapat sinimulan mo ng gumawa ng paraan para makabawi sa lahat ng kasalanan na ginawa mo, no? Una na ako. Gutom na ako eh. Inakbayan ni Romel ang kanyang kapatid. Inalog-alog niya ito ng saglit. Isipin mo na lang na magsisimula tayo ulit. Kaya huwag ka nang mabahala sa mga iniisip mo. Kami ang pamilya mo, Inigo. Kami ang makakasama mo. Sabay na silang pumasok sa loob ng mansyon ni Mayora. Makakasama silang kumain. Ang gabing yun ay naging payapa lamang para sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, pinakyat na rin sila sa taas. Pinagamit sa kanila ang bakanting kwarto sa taas. Magkakasama silang tatlo sa iisang silid. Dito na lang kami sa baba. Diyan ka sa kama, Rihanna. Dito na lang kaya yan. Damog pa katawan yan eh. Hindi, ayos na ako rito. Matulog ka dyan. Palalamig ang katawan mo rito sa baba. Ay, hindi ako sanay na ganyan kakabait ngayon. Napapailing na lamang si Inigo. Pero natawa na lang din sila ni Romel nang makaiga na sila. Unti-unti na ring nakatulog si Inigo at Rihanna. Hindi makatulog si Romel noong mga sandaling yon. Kaya naman lumabas siya ng kanilang silid para makausap si Mang Lolong. Naabutan naman niya itong nagmumuni-muni sa bakuran ng mansyon. Nilapitan niya ito at ngumiti naman ito sa kanya kaagad. Ah, bakit hindi ka pa natutulog? May gumugulo siguro sa isipan mo, ano? Iniisip ko po kasi yung mga aswang eh. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Susunod na mangyayari? Dalawa lang yan. Una, hahanapin nila ako dahil pinaslang ko yung batang aswang. Pangalawa, hahanapin nila kayo dahil itinakas nyo yung dating mayor. Ano bang gagawin natin ngayon? Wala akong ideya kung paano lalabanan ng mga aswang. Maraming tauhan na inihanda si Mayora. Pero kailangan pa rin natin maganda. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa mga tauhan niya dahil panigurado, gigil na gigil sa atin ng mga aswang. Yung pinuno yata nila, nabaril ko sa ulo. Pero alam kong hindi pa siya patay eh. Kaya yun ang kinakabahala ko. Hindi talaga sila basta-basta mamamatay. Mas magandang kuntirihin sa kanila ang kanilang puso. Mang Lolong, tapatin niyo nga ako. Mananalo ba tayo sa laban o hindi? Malaki ang tsansa natin na manalo. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Kahit may mga tauhan si Mayora at kahit na tutulong naman ang mga kakilala kong manunugis, hindi pa rin natin alam kung gaano karami ang mga aswang na makakalaban natin. Bumuntong hininga na lamang si Romel. Hindi niya maiwasang hindi kabahan. Lalo na ngayong kasama niya ang dalawa niyang kapatid. Matapos ang usapan na yon, ay sinubukan na rin niyang makatulog. Kinabukasan, maaga rin silang nagising para sabay-sabay na mag-almusal. Pakiramdam ni Romel, nagkaroon sila ng bagong pamilya. Kay Mayora nila naramdaman ang pagmamahal na hindi nila naramdaman sa kanilang ama. Kahit kasi hindi naman nila yun kadugo, talagang sinisiguro na matandang babae na hindi sila mapapahamak. Mamayang hapon ay aalis na kayo dito para makaiwas kayo sa maaaring kaguluhan. May nakausap na akong tao na maghahatid sa inyo sa kabilang probinsya. Mayora, hindi ba pwedeng ngayong umaga sila umalis? Hindi pwede. Mamayang hapon pa pwede ang mga nakausap ko. Hindi ko kasi pwedeng pagalawin ng mga tao ko dahil katatapos lang ng eleksyon. Kilala ng media ang mga tao ko at baka isipin nilang may gagawing hindi maganda ang mga tao ko. Mayora, maraming salamat po ah. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawang tulungan ng mga anak ng taong nagtangka sa buhay ninyo. Kagaya nga ng una kong sinabi, wala naman kasi kayong kasalanan. Kayong mga anak ay biktima lang din. Salamat po. Alam nyo, kayo po talagang idol ko sa kababaihan dito. Mayora, gusto ko lang pong humingi ng tawad ulit. Huwag po kayo mag-alala. Sa oras na matapos na ang problema natin sa mga aswang,
Tutulong po ako para mapakulong na si Dad. Handa po ako maging witness. Napatigil sa pagmuya si Romel at Triana. Hindi nila inakalang sasabihin yun ni Inigo. Pero sa kaloob-looban ng dalawa ay masaya sila sa ginawang desisyon ng kanilang kapatid. Natapos ang kanilang almusal, muli silang nagpahinga. Kailangan kasi talaga nila ng lakas bago sumapit ang hapon. Yun ay bilang paghahanda nila para sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Dakong 3:00 ng hapon nang magising sila. Pero wala pa rin ang sinasabi ni Mayora na susundo sa kanila. Ang pagkakarinig nila, nagkaroon din ng emergency ang kakilala ni Mayora. Kaya naman, nagsisimula na silang gumawa ng paraan. Magkukusang loob na lamang sila Romel para makaalis na agad. Humiram sila ng sasakyan. Nagloko pa kasi ang sasakyan na ginagamit nila. Isang van na itim, yun ang ginamit nila. Sa likurang upuan, naroon naman ang kanilang mga armas na magagamit laban sa mga aswang. Noong mga sandaling yun, nagsimula na namang umarangkada ang takot sa kanilang kalooban. Pero pinipilit nilang maging kalmado. Romel, wag tayong dadaan sa karaniwang dinaraanan natin kapag pupuntang Maynila. Nung nakaraan, doon din kasi kami madalas na nakikipagkita kay Jason. Siguradong isa yun sa mga aabangan nila. Mukhang di na talaga tayo aabot doon Itinigil ni Romel ang pagmamaneho. Natanong kasi nila na may mga nakaharang na mga aswang sa kanilang daraanan. Nakita rin nila doon si Jason na may benda pa sa ulo. Bakit pwede sila sa hapon? 5:00 pa lang naman Hindi sila ang tipo ng aswang na sa gabi lang lumalabas. Malalakas sila, kaya kahit tirik ang araw pwede silang gumala. Biglang iniliko ni Romel ng mabilis ang sasakyan. Nang mapansin nilang hahabulin na sila ng mga yon, pinaharurot na ni Romel ang sasakyan pabalik. Hinabol sila ng mga aswang. Wala na silang magagawa nun kundi bumalik sa mansyon. Yun na lamang ang lugar na alam nilang ligtas para sa kanila. Kailangan natin makabalik kina Mayora. Marami tayong kasama ron, dali! Sinunod ni Romel ang sinabi ng matandang si Lolong. Mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo nang makitang may mga aswang na lumilipad. Ilang sandali lang, nagawa ng makalapit na mga yon. May tumungtong sa bubungan ng van. Pilit na binabasag ng aswang ang salamin ng bintana. Kaya ang ginawa ni Romel, agad niyang kinabig ng malakas ang sasakyan para mahulog ang naroon. Pero hindi pa doon natatapos ang kanilang kalbaryo. Mas dumami ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Kaya naman, kahit na medyo masakit pa rin ang katawan, hindi na nagdalawang isip si Inigo. Kumuha na ito ng Armalite. Rihanna, alalayan mo ako. Dudungaw ako, babariling ko sila. Sasabayan na rin kita, iyo. Binuksan nila ang sliding door. Sabay silang dumungaw doon at niratrat nila ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Nang matamaan ng mga yon, ay agad namang nagsibagsakan ng mga yon. Makalipas ang ilang minuto, nagawa na rin nilang lagpasan ng mga yon. Bumalik sila sa mansyon. Agad-agad silang bumaba para abisuhan ng lahat. Dahil doon, naganda na rin ang mga tauhan ni Mayora pati na rin ang mga natitirang pulis na naroroon. Akala ko ba nakaalis na kayo? Ano ba nangyari? Hinarang po kami ng mga aswang. Ngayon, papunta na po sila rito. Diyos ko, maganda tayong lahat. Yung papa nyo, ilalabas ko muna sa kulungan. Kailangan niya mabuhay para mabayaran ang mga kasalanan niya. Inutusan ni Mayor Lita ang 2 lalaki na kunin si Mayor Pascual. Sila naman ay pumasok na rin sa loob ng mansyon. Nang nasa sala na sila, kasama na rin nila ang kanilang ama. Anong nangyari? Anong nangyari? Gaganti na ang mga aswang na kinuntsaba mo para sa mga kasamaan mo. Hindi nagtagal, narinig na lamang nila ang mga umaangil na aswang na nasa labas. Noong mga sandaling yon, dumali na ang kaba sa kanilang sistema. Kanya-kanya na silang hawak ng baril. Nang magsimula na ang kaguluhan, nakita nila kung gaano kabagsik ang mga aswang. Sinira ng mga aswang ang mga poste ng ilaw sa labas. Kaya naman mas lalong nahirapan ng mga nasa loob ng mansyon para patamaan ng bala ang mga aswang. Kailangan natin makalis muna rito. Tagilid tayo. Sumunod kayo sa akin. Meron silang dinaanan ng maikling pasilyo at sa dulo nito meron namang silid.
Pagpasok nila roon, nagpatulong lang si Mayor Lita sa dalawa niyang tauhan na itulak ang kabinet. Sandali na muna nilang binitiwan na matandang si Pascual. Nang matulak na ang kabinet, ay lumitaw roon ang isa pang pintuan. Agad-agad na binuksan ni Mayor ang pinto. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang tumakbo si Mayor Pascual papasok sa loob ng pinto. Agad nitong isinara ang pinto at hindi sila pinapasok sa loob. Papasukin mo kami dyan! Ano ba? Demonyo talaga to kahit kailan tong tatay namin, oh. Hoy! Dad, please, wag mo naman gawin to. Mako-corner kami ng mga aswang dito. Sige na, buksan mo na ang pinto. Ano ko, tanga? Bahala kayong mamatay lahat dyan, lalo ka na Lita. Kapag namatay ka ngayon, siguradong ako na ang uupong mayor ng probinsyang ito. Kaya wala akong pakialam sa inyo. Kahit na kailan, wala ka ba ng ibang iniisip kundi ang politika? Napakasama mong tao! Kahit ano pang sabihin nyo, hindi na magbabago ang isip ko. Bahala na kayong mamatay dyan. Mga ilang sandali pa, naramdaman na lang nilang paparating na ang mga aswang. Nakita na lamang nila si Jason na nasa pasilyo. Kaya naman, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Romel. Niratrat nila ng bala mga aswang sa pasilyo. Sa dami nun, naubos na ang bala nila. Kaya naman, ang tanging armas na lamang nila ay ang mga itak na nasa tagiliran nila. Sa bintana! Dito na tayo dumaan! Binasag ni Romel ang salamin. Habang nasa pasilyo pa ang ibang aswang, isa-isa na rin silang lumabas. Ang kaso nga lang, hindi pa man sila nakakalayo ay naharang na sila ni Jason. Saan kayo pupunta? Tatakasan niyo mga ginawa niyo kalokohan? Si Dad ang may kasalanan sa inyo, hindi kami. Hindi na sila pinakinggan pa ng aswang na si Jason. Bigla na itong nagbago ng anyo. Pumangit na ang mukha nito at saka dali-daling gumapang patungo sa kanila. Buti na lang ay humarang agad si Mang Lolong. Agad nitong hinataw ng hawak na itak ang aswang na si Jason. Tinamaan naman yun sa katawan, pero hindi pa rin yun umubra. Nahawakan ni Jason si Mang Lolong sa leeg. Nang makita nilang paigpit ang pagkakasakal, hindi na nagdalawang isip si Romel at si Inigo. Lumusob na rin sila para iligtas sa matandang si Lolong. Pero ng mga sandaling yon, hindi pa rin talaga umuubra ang mga ginagawa nila sa aswang na si Jason. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kaya natin ang isang yan. Pangkaraniwang aswang lang siya. Pagbabayarin ko kayo sa lahat ng ginawa nyo, lalo na kay Diego. May inilabas na punyal ang matandang si Lolong. Kulay pilak ang punyal na yon. Nang muling lumusob ang aswang na si Jason sa kanila, nagkaroon na ng pagkakataon si Mang Lolong para itarak ang punyal. Nasaksak ni Mang Lolong si Jason sa hita. Dahilan para bumagal ang kilos nito. Nanlalaki rin ang mga mata nito. Hindi makapaniwala sa ginawa ng matandang si Lolong. Ay aswang, katapusan mo na ngayon. Mauna ka na, tanda. Uugod-ugod ka na kaya kailangan mo ng humimlay. Romel, Indigo, lusob! Sabay-sabay sila, pero binalibag lang ni Jason si Inigo. Dahil naman doon, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Lolong na makalapit. Hindi na namalayan ni Jason na nakatarak na ang punyal na pilak sa dibdib niya. Nang hugutin niyo ni Mang Lolong, umagos agad ang dugo ni Jason. Gegewang-gewang ito na parabang matutumba na. Mamamatay na ba siya? Mabisang pamatay sa mga aswang ang kahit na anong pilak na gamit. Kaya hindi na rin magtatagal yan. Tumingin pa ng masama sa kanila si Jason bago ito tuluyang bumagsak. Nang malagutan na ng hininga ang pinuno ng mga aswang, saka naman dumating ang mga manunugis na kasamahan ni Mang Lolong. Ang mga yun na ang umubo sa mga natitirang aswang. Kalaunan, naipanalo na rin nila ang laban. Naging maduguman ang gabing yon, pero nakahinga na rin sila ng maluwag. Samantala, nang lumabas naman sa silid si Mayor Pascual, dinakip na rin ito agad ng mga pulis. Hoy, Inigo! Tulungan mo ako! Sabi mo sa kanila na wala akong kasalanan. Hindi ba anak kita? Tulungan mo ako! Naririnig mo ba ako, Inigo? Hoy! Hindi na nagsalita pa si Inigo at pinagmasdan na lamang nila ang kanilang ama habang hila-hila ng mga pulis. Napapabuntong hininga na lamang si Romel.
Samantalang napayakap na lamang sa kanila si Rihanna. Sandamukal na bangkay ang inalis sa mansyon ng mayora noong mga sandaling yon. Ang mga bangkay ng mga tao ay nailibing na maayos, samantalang ang mga aswang naman ay sinunog. Mula noon, naging mapayapa na rin ang buhay ng tatlong magkakapatid. Sa wakas, wala na rin ang nagpapahirap sa kanilang kalooban. Nahatulan ng patong-patong na parusa ang kanilang ama. At ayon sa kanilang pagkakaintindi, sa kulungan na rin ito mamamatay. Makalipas ang 5 buwan, nagsariling sikap ang tatlo para makapagpatayo na lamang ng maliit na negosyo. Tinulungan sila ni Mayora bilang ganti na rin sa kanilang pakikisa tungo sa kapayapaan. Tis-tis lang, aahon din tayo sa negosyo natin. Ang mahalaga naman ngayon, kuya, marangal at legal ang negosyo natin. Parang kailan lang ang gulo ng buhay natin, no? Pero ngayon, nakakahinga na ako na maluwag. Pakiramdam ko, safe na ako kasi kasama ko kayong dalawa. Nagyakapan na lamang ang tatlo. Kahit na nawala sa kanila ang lahat ng yaman na nakasanayan nila, magkakasama nilang tatahakin ng panibagong buhay na may pagmamahal, pagkakaisa at higit sa lahat, tiwala nila bilang magkakapatid. Wakas,